Suminghap ng malalim si Tala habang pinagmamasdan ang dambuhalang gate na bakal sa kanyang harapan. Kulay itim ito, matayog, at tila ba nangangako ng ibang mundo sa loob. Sa gilid, isang maliit na karatula ang nagsasabing Del Castillo Residence. Napalunok siya. Ito na yun. Ang Maynila. Ang bago niyang buhay. Galing si Tala sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Iniwan niya ang kanyang nanay na may sakit at mga nakababatang kapatid para makipagsapalaran sa syudad. Kailangan niya ng trabahong may mas malaking sahod para matustusan ang gamot ni nanay at ang pag-aaral ng mga kapatid. Isang malayong kamag-anak ang nakahanap sa kanya ng trabaho bilang kasambahay sa mansyon ng mga Del Castillo. Mayaman daw, sabi ng tiyahin niya. Sobrang yaman. Pinindot niya ang doorbell sa gilid ng gate. May maliit na speaker doon at camera. Maya-maya't isang boses ng babae ang tumunog, medyo mataray. Sino yan? Ako po si Tala, ma'am. Bagong katulong po, sagot niya, medyo nanginginig ang boses. Nasanay siya sa sariwang hangin ng probinsya, hindi sa alingasaw at ingay ng Maynila. Pakiramdam niya, lalamunin siya ng syudad na ito. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang babaeng medyo may edad na, naka-unipormeng kulay abo, ang sumalubong sa kanya. Matari ang mukha nito, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung may dala siyang sakit. Ikaw pala si Tala, sabi nito, hindi man lang umingiti. Ako si Manang Celia, ang head housemaid dito. Halika, pumasok ka. Tumango lang si Tala at sumunod, bitbit ang luma niyang bag na naglalaman ng kaunti niyang damit at mga pangarap. Pagpasok nila sa gate, bumungad sa kanya ang isang malawak na hardin na may fountain pa sa gitna. Ang bahay mismo ay parang palasyo sa laki puti, moderno, at napapalibutan ng salamin. Napanganga siya sa laki at ganda. Hindi siya makapaniwala na dito siya titira at magtatrabaho. Huwag kang nganga dyan, sita ni Manang Celia. Madaming trabaho dito. Hindi ka pinapasweldo para tumunganga. Pasensya na po, Manang, nahihiyang sabi ni Tala, yumuko siya ng bahagya. Iginiya siya ni Manang Celia papasok sa mansyon. Mas lalo siyang namangha sa loob. Makikinis at kumikinang ang sahig na marmol. Matataas ang kisame na may nakasabit na chandelier na parang libo-libong bituin. Ang mga meubles ay mukhang antigo at mamahalin. May mga painting sa dingding na hindi niya maintindihan pero mukhang importante. Ito ang main hall, sabi ni Manang Celia. Doon ang kusina, dining area. Sa taas ang mga kwarto. Ang kwarto mo ay nasa likod, kasama ng iba pang katulong. Tiningnan siya ulit ni Manang Celia. Mukhang di ka sanay sa ganito, ano? Taga-probinsya ka kamo? Opo, Manang, mahinang sagot ni Tala. Ramdam niya ang pagmamaliit sa tono ng matanda. Basta sumunod ka lang sa mga utos. At higit sa lahat, huwag na huwag mong guguluhin si Sir Euro. Maislan yun. Ayaw niya ng maingay, magulo, at pakialamera. Maliwanag? Oo po, Manang Celia. Maliwanag po. Sino kaya si Sir Euro? Siya siguro ang may-ari ng mansyon. Kinabahan lalo si Tala. Kung ang head housemaid ay ganito katapang, paano pa kaya ang amo nila? Dinala siya ni Manang Celia sa servants' quarters sa likod ng bahay. Maliit lang ang kwarto na paghahatian nilang tatlo ng iba pang kasambahay, sina Nene at Bebang. Nagpakilala sila kay Tala, pero ramdam niya ang distansya. Pinagmasdan nila ang simpleng suot ni Tala, kupesing pantalon, lumang t-shirt, at tsinelas. Taga saan ka sa probinsya? Tanong ni Nene, na medyo mas bata kay Manang Celia. Sa Quezon po, sagot ni Tala. Malayo pala, sabi ni Bebang, na kasing edad lang halos ni Tala pero mukhang mas sanay na sa buhay Maynila. First time mo mag-Maynila? Tumango si Tala. Ngumiti siya ng bahagya, sinusubukang maging palakaibigan, pero parang pilit ang mga ngiti na isinukli nila. Basta, Tala, sabi ni Manang Celia bago umalis. Magtrabaho ka ng maayos. Maraming umaasa sa'yo, di ba? At tandaan mo ang bilin ko tungkol kay Sir Euro. Pagkaalis ni Manang Celia, naiwan si Tala kasama ni Nene at Bebang. Medyo gaman ang pakiramdam niya, pero hindi pa rin siya mapakali.
Inayos niya ang kanyang mga gamit sa maliit na espasyo na inilaan para sa kanya. Isang manipis na kutson sa sahig, isang maliit na aparador na kahoy. Malayo sa kinasanayan niyang maliit na kubo sa probinsya, pero ang pakiramdam ng pagiging dayo ay mas mabigat. Alam mo, Tala, simula ni Bebang habang nagpupunas ng mesa sa kanilang kwarto. Si Sir Euro, yun ang amo nating binata. CEO ng isang malaking kumpanya. Gwapo sana, kaya lang, ubod ng sunggit. Parang laging may dalaw. Natawa ng mahina si Nene. Oo nga, at ayaw na ayaw niya sa mga palpak. Isang mali mo lang, sis auntie kaagad. Napalunok ulit si Tala, mas lalo siyang kinabahan. Ganoon po ba? Oo, kaya ingat ka, payo ni Nene. At huwag kang masyadong magpapakita sa kanya kung hindi kailangan. Mas gusto niya yung parang hangin lang tayo dito sa bahay. Tumango lang si Tala. Dasal niya, sana hindi niya makasalubong agad ang Sir Euro na iyon. Sana, makapagtrabaho siya ng tahimik at maayos. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan ng mga katulong, adobong manok na medyo matigas at kanin, tinawag si Tala ni Manang Celia. Tala, ihatid mo itong kape sa study room ni Sir Euro. Utos nito, iniabot ang isang tray na may lamang tasa ng kape at maliit na platito ng biskwit. Dahan-dahan lang. At huwag kang maingay. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang hawak ang tray. Ito na ang unang pagkakataon na makikita niya ang kinatatakutang amo. Dahan-dahan siyang umakyat sa malawak na hagdan na nagawa sa kahoy, bawat yapak niya ay maingat. Narating niya ang ikalawang palapag. Tahimik doon, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Hinanap niya ang pinto na may nakasulat na, study. Kumatok siya ng 3 beses, mahina lang. Come in, isang malamig at baritonong boses ang sumagot mula sa loob. Pinilit ni Tala na pakalmayan ang sarili bago pinahit ang doorknob. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang malaking silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Sa gitna, nakaupo sa isang malaking swivel chair sa likod ng isang malapad na mesa na gawa sa dark wood, ang isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa malaking bintanang salamin na tanaw ang mga ilaw ng syudad sa gabi. Kahit nakatalikod, bakas ang tindig nito ng kapangyarihan at lungkot. Nakaputing long-sleeved shirt ito na nakaroll up hanggang siko. Magulo ng bahagya ang maitim nitong buhok. Dahan-dahan siyang pumasok. Sir, kape niyo po, mahinang sabi ni Tala. Umikot ang swivel chair paarap sa kanya. At natigilan si Tala. Si Sir Euro, maputi ito, matangos ang ilong, at may perpektong hubog ng panga. Pero ang mga mata nito ang nakapukaw sa kanya madilim, malalim, at walang kabuhay-buhay. Parang nagyayelo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ni Manang Celia kanina, pero mas matindi ang epekto. Pakiramdam ni Tala, hindi lang ang damit niya ang hinuhusgahan, kundi ang buong pagkatao niya. Just put it on the table, malamig na sabi ni Euro, hindi man lang umiti. Ang boses nito ay kasing lamig ng mga mata. Nanginginig pa rin, inilapag ni Tala ang tray sa gilid ng mesa, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Ang mga mata ni Euro ay hindi naalis sa kanya. Pakiramdam niya, para siyang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Bago ka, tanong ni Euro, bahagyang nakakunot ang noo. Oo po, sir. Ako po si Tala, sagot niya, nakayuko. Hindi niya kayang salubungin ang titig nito. Tala, ulit ni Euro sa pangalan niya, parang tinitimbang ito sa dila. Just do your job and stay out of my way. Opo, sir. Tumalikod na ulit si Euro, humarap sa bintana, senyales na tapos na ang usapan. Dahan-daang lumabas si Tala ng study room, isinara ang pinto ng walang kaluskos. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya doon at napahawak sa dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi lang pala masungit si Sir Euro. Nakakatakot ito. At ang mga mata niyang iyon, parang may nakatagong galit o pait. Bumaba si Tala pabalik sa kusina. Sinalubong siya ni Nene at Bebang. Oh, anong nangyari? Nakita mo si Sir? Tanong ni Bebang. Tumango lang si Tala, medyo tulala pa rin. Sabi sa'yo sabi ni Nene. Parang yelo, no? Hindi umimik si Tala. Oo, parang yelo nga.
Pero sa likod ng lamig na iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang klase ng bigat na tila bapasan nito. Napabuntong hininga si Tala. Mukhang hindi magiging madali ang buhay niya sa mansyong ito. Kailangan niyang maging matatag. Para kay nanay. Para sa mga kapatid niya. At para sa sarili niya. Kahit gaano pa kalamag ang pakikitungo sa kanya, kahit gaano pa kahirap ang trabaho, kakayanin niya. Kailangan niyang kayanin. Lumipas ang mga unang linggo ni Tala sa mansyon ng mga Del Castillo na puno ng pag-a-adjust. Ang buhay sa Maynila ay malayong-malayo sa nakasanayan niya sa probinsya. Ang bawat araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw at natatapos kapag tulog na ang lahat. Ang trabaho ay walang katapusan, maglinis ng malawak na sahig, magpunas ng mga mamahaling newbles na takot siyang magasgasan, maglaban ng mga damit na mas mahal pa yata sa isang buong taon niyang kita, at tumulong sa kusina sa paghahanda ng mga pagkain na ngayon niya lang narinig ang pangalan. Si Manang Celia ay laging nakabantay, handang pamuna sa bawat maliit niyang pagkakamali. Tala, yung sulok doon, may alikabok pa, o kaya'y, Tala, bakit hindi pantay ang pagkakatupi mo ng mga yan? Madalas, pakiramdam ni Tala ay hindi siya makahinga sa sobrang higpit ng mga patakaran. Sina Nene at Bebang naman, kahit papaano ay nakakausap niya, pero ramdam pa rin niya ang pagitan. Madalas silang magbulungan kapag nakatalikod siya, o kaya'y magtatawanan sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Alam niyang pinag-uusapan nila ang kanyang pagiging pramdi, ang pananamit niya, ang punto niya sa pagsasalita, ang pagkamangha niya sa mga simpleng bagay tulad ng automatic na pagbukas ng ilaw sa banyo. Nasasaktan siya, pero pinipili niyang huwag na lang pansinin. Kailangan niya ang trabaho. Ang pinakaiiwasan niya sa lahat ay ang makasalubong si Sir Euro. Sa tuwing magkakasali sila sa pasilyo o sa hagdanan, yuyuko lang si Tala at bibilisan ang lakad. Si Euro naman ay parang hindi siya nakikita, o kung tumingin man, parang hangin lang siyang dinadaanan. Malamig pa rin ang mga titig nito, laging seryoso ang mukha. Bihira itong magsalita, at kung magsalita man, utos o maikling sagot lang. Isang umaga, habang nagpupunas si Tala ng isang malaking salamin sa hallway malapit sa dining room, narinig niya ang boses ni Sir Euro na may kausap sa telepono. Galit ito. What do you mean the shipment is delayed again? This is unacceptable. I need those materials by Friday. No excuses. Sigaw nito, boses na puno ng awtoridad at inis. Napatigil si Tala sa pagpupunas, bahagyang natatakot. Maya-maya, padabog na ibinaba ni Euro ang telepono. Napamura ito ng mahina. Paglingon nito, nagtama ang kanilang mga mata. Nanigas si Tala sa kinatatayuan, hawak pa rin ang basahan. Kumunat ang noo ni Euro. What are you doing just standing there? Iritableng tanong nito. Nagpupunas lang po, sir, nauutal na sagot ni Tala, agad na yumuko at nagpatuloy sa ginagawa, kahit nanginginig ang kamay. Hindi na nagsalita si Euro, pero ramdam ni Tala ang mga mata nitong nakatitig sa kanya bago ito tuluyang lumakad palayo, padabog pa rin ang mga hakbang. Napabuga ng hangin si Tala nang makaalis na ito. Grabe ang kaba niya. Parang laging may bagyo sa paligid ng lalaking yun. May mga pagkakataon namang nakikita ni Tala si Sir Euro na tahimik lang, nakatanaw sa malayo mula sa bintana ng study room nito, o kaya'y nakaupo sa sala habang nagbabasa ng business papers, ang mukha ay seryoso pero parang may malalim na iniisip. Sa mga sandaling iyon, hindi ito mukhang nakakatakot, kundi malungkot. Nagtataka si Tala kung ano kaya ang nasa likod ng malamig na maskara nito. Mayaman ito, makapangyarihan, gwapo, ano pa bang kulang sa buhay nito para maging ganito kalamig at kalungkot? Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Manang Celia sa kusina, tinawag siya nito. Tala, dalhin mo itong juice at cookies kay Sir Euro. Nasa may pool area daw siya. Tumango si Tala at kinuha ang tray. Ito na naman. Pero kailangan niyang gawin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pool area sa likod ng bahay. Isang malaki at asul na swimming pool ang bumungad sa kanya, napapaligiran ng mga lounge chairs at halaman. Nakaupo si Euro sa isa sa mga lounge chairs, nakasuot ng puting sando at board shorts, may hawak na laptop sa kandangan.
Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa screen. Napalunok si Tala. Mas lalong lumutang ang kagwapuhan nito kapag mas casual ang suot. Ang mga braso nito ay matipuno, ang balat ay maputi. Pero ang ekspresyon sa mukha ay ganoon pa rin seryoso at mailap. Lumapit si Tala ng dahan-dahan. Sir, merienda niyo po. Tumingala si Euro, at sa isang saglit, parang may ibang dumaan sa mga mata nito. Pagkabigla, o baka guni-guni lang ni Tala. Agad din itong bumalik sa dati malamig at walang ekspresyon. Okay, just leave it there, sabi nito, itinuro ang maliit na mesa sa tabi ng lounge chair. Inilapag ni Tala ang tray. Aalis na sana siya nang biglang magring ang cellphone ni Euro. Sinagot niya ito agad. Yes, what? The Japanese investors are already at the lobby. But the meeting isn't until 3 p.m. Damn it. Okay. Tell them I'll be there in 30 minutes. Stall them. Mabilis na tumayo si Euro, mukhang natataranta. Halos mabitawan niya ang laptop. Nasalo ito ni Tala bago pa bumagsak sa sahig. Sir, ingat po, sabi ni Tala. Natigilan si Euro at napatingin kay Tala, tapos sa laptop na hawak nito. Thanks, mabilis niyang sabi, kinuha ang laptop. Manang Celia, prepare my suit. Now, sigaw nito papasok ng bahay, hindi na muling lumingon kay Tala. Naiwan si Tala doon, nakatayo, medyo nagulat sa bilis ng pangyayari. Napabuntong hininga na lang siya. Mukhang laging may emergency sa buhay ng amo niya. Sa kusina, abala ang lahat. Si Manang Celia ay nagmamadaling inihanda ang isusuot ni Euro. Sina Nene at Bebang ay nag-aayos ng mga gamit nito. Nako, biglaan na naman, sabi ni Nene. Laging ganyan yan si Sir. Parang laging hinahabol. Kaya nga dapat laging handa tayo, sabi naman ni Manang Celia, halatang stress din. Tala, pakialis na nga yung mga pinagkainan sa mesa. Bilisan mo, sumunod agad si Tala. Habang nagliligpit, hindi niya maiwasang isipin si Sir Euro. Mukhang napaka-stressful ng buhay nito. Walang oras para mag-relax, laging may hinahabol na deadline o importanteng meeting. Naawa siya, kahit papaano. Siguro kaya ito masungit ay dahil sa bigat ng responsibilidad nito. Isang gabi, tumawag ang nanay ni Tala. Gamit ang lumang cellphone na bigay ng tiyahin niya, lumabas si Tala sa hardin para makakuha ng mas magandang signal. Nay, kamusta na po kayo? Tanong ni Tala, pinipigilan ang pangingilid ng luha. Miss na niya ang kanyang pamilya. Ayos lang naman kami dito, anak, sagot ng nanay niya. Pero alam ni Tala sa tono ng boses nito na hindi ito totoo. Medyo inuubo pa rin ako. Pero huwag mo na akong alalahanin. Ikaw, kamusta ka dyan? Okay naman po ako dito, Nay. Maayos po ang trabaho ko, pagsisinungaling ni Tala. Ayaw niyang mag-alala pa ang ina. Nakapadala na po pala ako ng pera dyan kahapon. Pambili niyo po ng gamot at bigas. Nako, salamat, anak. Malaking tulong yan, naiiyak na sabi ng nanay niya. Mag-iingat ka palagi dyan ha? Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Kayo po ang inspirasyon ko dito. Pagkatapos ng tawag, hindi napigilan ni Tala ang mapahagulgol ng tahimik. Ang hirap pala ng malayo sa pamilya. Ang bigat ng responsibilidad. Pero kailangan niyang magpakatatag. Para sa kanila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Papasok na sana siya ulit sa loob nang mapansin niya ang isang anino sa may balkonahe sa ikalawang palapag. Si Sir Euro. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kawalan, may hawak na baso ng alak. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, o kung nakita ba siya nitong umiiyak. Nagmamadali siyang pumasok sa loob, bumalik sa kanilang kwarto. Nahiga siya sa kanyang kutsan, pero hindi siya makatulog. Iniisip niya ang kanyang pamilya. Iniisip niya ang malamig niyang amo na nakatayo sa balkonahe, mag-isa sa dilim. Pareho silang may pasan-pasan, kahit magkaiba ang mundo nila. Kinabukasan, maaga pa lang ay tinawag na ulit siya ni Manang Celia. May importanteng bisita daw na darating si Sir Euro para sa breakfast meeting. Kailangang maging perpekto ang lahat. Naghanda sila ng masasarap na pagkain, mga croissant, bacon, itlog, sariwang prutas, at bagong timplang kape.
Inayos ni Tala ang mesa sa formal dining room, siniguradong may kintab ang mga kubyertos at walang gusot ang table napkin. Dumating ang bisita, isang matangkad na foreigner, mukhang Amerikano, na naka-business suit. Sinalubong ito ni Euro sa may pintuan. Formal silang nagbatian. "Mr. Smith, welcome to my home," sabi ni Euro. "Thank you for having me, Mr. Del Castillo," sagot ng bisita. Pinaupo ni Euro ang bisita sa dining table. Si Tala ang naatasang magsilbi ng kape. Nanginginig na naman ang kamay niya habang hawak ang coffee pot. "Coffee, Mr. Smith," alok ni Euro. "Yes, please, black, no sugar," sagot ng Amerikano. Lumapit si Tala para salina ng kape si Mr. Smith. Sa sobrang kaba, bahagya siyang natapilok sa makapal na carpet. Kumalabog ang tasa at platito, at tumapon ng kaunting kape sa puting mantel. Nanlaki ang mga mata ni Tala sa takot. Napatingin sa kanya si Euro, at nakita niya ang pagkainis at pagkadismaya sa mga mata nito. Si Mr. Smith naman ay mukhang nagulat lang. So sorry, sir. Sorry po," paulit-ulit na sabi ni Tala, namumula sa hiya at kaba. Gusto na niyang magpalamon sa lupa. Ito na yata ang katapusan niya sa trabahong ito. "It's all right, young lady. Accidents happen," sabi ni Mr. Smith, mabait naman pala ito. Pero si Euro, masama ang tingin sa kanya. "Just clean it up, quickly," mariin itong sabi, bawat salita ay tila may diin. Nanginginig na kumuha si Tala ng basahan at pinunasan ang natapong kape. Ramdam niya ang titig ni Euro sa bawat galaw niya. Pagkatapos niyang linisin, mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kusina, halos maiyak sa kahihiyan. "Anong nangyari?" salubong ni Manang Celia, nakataas ang kilay. Natapunan ko po yung mantel, Manang," hiyang-hiya na sabi ni Tala. Napabuntong hininga si Manang Celia. "Sinasabi ko na nga ba? Hay nako, Tala, ingat kasi, mahalaga yung bisitang yun ni Sir." Tumango lang si Tala, hindi na makapagsalita. Buong araw, mabigat ang pakiramdam niya. Hinihintay niya ang sermon o ang pagsisante sa kanya. Pero wala namang sinabi si Manang Celia o si Sir Euro pagkatapos umalis ng bisita. Gabi na nang maglinis si Tala sa sala. Nakita niya si Sir Euro na nakaupo sa isang sofa, nakapikit, minamasahe ang sentido. Mukhang pagod na pagod ito. Nagdadalawang isip si Tala kung lalapit ba siya para humingi ulit ng pasensya. Naglakas loob siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sir Euro." Nagmulat ng mata si Euro. Tiningnan siya nito, pero parang hindi nagalit. "Pagod lang. Sir, sorry po ulit kanina. Sa nangyari po sa dining room," mahinang sabi ni Tala, nakayuko. Hindi agad sumagot si Euro. Tinitigan lang siya nito ng ilang sandali. Akala ni Tala ay sisigawan na siya nito, pero nagulat siya sa sinabi nito. "It's fine. Just be more careful next time," sabi nito sa mahinang boses, tapos ay pumikit ulit. Nakahinga ng maluwag si Tala. Hindi siya sinisante. Hindi siya sinigawan. Isang simpleng paalala lang. "Opo, sir. Mag-iingat na po ako. Salamat po." Tumango lang si Euro. Umalis na si Tala, pero may kung anong kumirat sa puso niya. Sa kabila ng kasungitan nito, may mga pagkakataon palang nagiging tao rin ito. O baka pagod lang talaga. Isa lang ang sigurado si Tala, mas kailangan niyang mag-ingat at galingan sa trabaho. Ayaw niyang biguin ang mga umaasa sa kanya, at ayaw na niyang mapahiya ulit sa harap ng malamig niyang amo. Lumipas pa ang ilang linggo. Medyo nasasanay na si Tala sa routine ng mansyon, kahit hindi pa rin nawawala ang kaba niya tuwing malapit si Sir Euro o kapag sinusungitan siya ni Manang Celia. Pinipilit niyang gawin ng tama ang lahat ng trabaho, mula sa paglilinis hanggang sa pagtulong sa kusina. Natutunan na niya ang mga gusto at ayaw ni Sir Euro. Ayaw nito ng maanghang na pagkain, gusto nito ng itim na kape tuwing umaga at bago matulog, at higit sa lahat, ayaw nito ng istorbo kapag nasa study room ito. Si Euro naman, paminsan-minsan ay napapansin si Tala. Hindi na yung tingin na parang hangin lang siya, kundi tingin na parang, nag-oobserba.
Napapansin niya ang kasipagan ng dalaga, ang tahimik nitong pagtatrabaho, at ang lungkot sa mga mata nito na paminsan-minsan niyang nasisilip kapag akala nito ay walang nakatingin. Pero nananatili siyang distante. May pader siyang itinayo sa paligid niya na matagal nang naroon. Isang Biyernes ng hapon, nagkaroon ng emergency. Nasa kalagitnaan ng isang importanteng video conference si Euro sa kanyang study room kasama ang mga board members ng kumpanya niya nang biglang tumawag ang isa niyang major international client mula sa Germany. Importante ang tawag tungkol sa isang malaking deal na matagal na nilang inaayos. Si Manang Celia ang sumagot ng telepono sa baba. Naririnig ni Tala ang pagtaas ng boses nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Hello, who is this? Ano? I cannot understand you. Speak Tagalog, sigaw ni Manang Celia sa telepono. Halatang hindi sila magkaintindihan. Manang, ano po yun? Tanong ni Nene na lumapit. Ewan ko ba dito? Salita ng English. Hindi ko maintindihan. Aleman daw, inis na sabi ni Manang Celia. Nasa meeting si Sir Euro, hindi pwedeng istorbohin. Lumapit si Tala. Manang, baka po importante yan. Importante nga siguro, pero paano ko malalaman hindi ko maintindihan. Hay, halos ibagsak na ni Manang Celia ang telepono sa inis. Si Sir Euro lang ang nakakaintindi sa mga foreigner na yan dito. Sa kabilang linya, naririnig pa rin ang boses ng Aleman, tunog nagmamadali at medyo irritable na rin. Hello, is Mr. Del Castillo there? It's urgent. Nakita ni Tala ang panik sa mukha ni Manang Celia. Alam niyang hindi pwedeng istorbohin si Sir Euro. Pero paano kung mawala ang deal na ito dahil lang hindi sila nagkaintindihan? Naalala niya ang galit ni Euro noong na-delay ang shipment. Mas malala siguro ang magiging reaksyon nito kapag nalamang pinalampas nila ang isang importanteng tawag. Huminga ng malalim si Tala. Ito na siguro ang pagkakataon. Kailangan niyang gawin ang dapat gawin. Manang, akin na po yung telepono, mahinahon niyang sabi. Nagulat si Manang Celia, pati sina Nene at Beb ang na nakikinig lang. Ha, anong gagawin mo? Marunong ka ba mag-English? May pagdududang tanong ni Manang Celia. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang imposible ang sinasabi niya. Hindi sumagot si Tala. Kinuha niya lang ang telepono mula kay Manang Celia. Itinapat niya ito sa tainga. Hello, this is Mr. Del Castillo's residence. How may I help you? Ang boses ni Tala ay kalmado, malinaw, at walang bakas ng pagiging probinsyana. Ang kanyang Ingles ay hindi lang basta naiintindihan, ito ay matatas, may tamang grammar, at natural ang dating. Natigilan ang lahat ng nasa kusina. Napangangasi naman ng Celia, Nene, at Bebang. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Si Tala, ang promptly nakatulong, nagsasalita ng diretso at matatas na Ingles. Sa kabilang linya, sumagot ang Aleman, tunog na medyo guminhawa nang may nakausap na siyang matino. Finally, this is Hans Gruber from Smith Industries. I need to speak with Mr. Del Castillo immediately regarding the Frankfurt proposal. There's a critical change in the deadline. I understand, sir, sagot ni Tala. However, Mr. Del Castillo is currently in a very important meeting and cannot be disturbed. Could you perhaps relay the message to me? I assure you I will deliver it to him the moment he becomes available. Nag-alinlangan sandali ang Aleman. Are you his secretary? I work in his household, sir. But rest assured, I understand the importance of your call. You can trust me with the message, paliwanag ni Tala, ang boses ay professional at mapagkakatiwalaan. Pumayag din ang Aleman. Ipinaliwanag nito ang bagong deadline at ilang mahahalagang detalye tungkol sa proposal. Maingat na nakinig si Tala, sinisiguradong naintindihan niya ang lahat. May kinuha siyang papel at ballpen sa gilid at isinulat ang mga detalye. All right, Mr. Gruber. I have noted down the new deadline and the specific points you mentioned. I will inform Mr. Del Castillo as soon as his meeting concludes, sabi ni Tala. Thank you very much. What is your name? Tanong ng Aleman. My name is Tala, sir. Thank you, Tala. You've been very helpful.
Please make sure he gets this message. It's vital. I will, sir. Have a good day. You too. Goodbye. Ibinaba ni Tala ang telepono. Pagharap niya, sinalubong siya ng mga matang nanlalaki sa gulat. Sina Manang Celia, Nene, at Bebang ay parang nakakita ng multo. Titala, marunong ka pala mag-English, hindi makapaniwalang tanong ni Nene. At hindi lang basta-basta. Ang galing mo, dagdag ni Bebang, may halong paghanga. Si Manang Celia naman ay nakatitig lang kay Tala, hindi malaman ang sasabihin. Ang dating mataray na tingin ay napalitan ng pagtataka at respeto. Ngumiti lang ng bahagya si Tala. Opo, natuto po ako. Kinuha niya ang papel kung saan niya isinulat ang mensahe. Kailangan ko pong maibigay ito kay Sir Euro agad pagkatapos ng meeting niya. Hindi pa rin makapagsalita si Manang Celia. Tumango lang ito ng dahan-dahan. Samantala, sa study room, katatapos lang ng video conference ni Euro. Medyo pagod siya pero nasiyahan dahil naging maayos naman ang meeting. Nagunat siya ng kaunti nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Celia, kasunod si Tala. Sir Euro, pasensya na po sa istorbo, sabi ni Manang Celia. Medyo iba ang tono, mas magalang kaysa dati. May importante pong mensahe para sa inyo. Si Tala po ang nakausap. Kumunat ang noo ni Euro. Si Tala, what message? Tumingin siya kay Tala, na nakayuko pero hawak ang isang pirasong papel. Sir, simula ni Tala, at sa pagkakataong ito, hindi siya nautal. Tinaas niya ang kanyang mukha at sinalubong ang tingin ni Euro. Mr. Hans Gruber from Smith Industries called. It was regarding the Frankfurt proposal. He said there's a change in the deadline. It's now moved up to next Wednesday, EOD, Berlin time. He also mentioned specific concerns about clauses 3B and 5A that need immediate clarification. Natigilan si Euro, hindi dahil sa mensahe na importante nga kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Tala. Malinaw, tumpak, professional, at higit sa lahat, sa perpektong Ingles. Tinitigan niya si Tala, hindi makapaniwala. Ito ba talaga yung katulong na simple, taga-probinsya, na akala niya ay hindi man lang nakatapos ng high school? You spoke with Hans Gruber, tanong ni Euro, may pagtataka sa boses. Yes, sir, sagot ni Tala, kalmado pa rin. He seemed quite urgent, so I took the liberty of taking down the message as accurately as possible. Iniabot niya ang papel kay Euro. Kinuha ni Euro ang papel, binasa ang mga nakasulat. Maayos ang pagkakasulat, malinaw ang mga detalye. Tiningnan niyang muli si Tala, na nakatayo lang doon, tahimik, naghihintay. Hindi na ito yung natatakot at nanginginig na babaeng nakilala niya. May kumpiyansa ngayon sa tindig nito, kahit simple pa rin ang suot. You speak English fluently, sabi ni Euro, hindi tanong kundi isang pahayag ng pagkamangha. Tumango si Tala. Yes, sir. Where did you learn? I took up English literature in college, sir. For 2 years, paliwanag ni Tala. I had to stop due to financial problems. Mas lalong nagulat si Euro. College, English literature. Ang katulong niya, ang daming tanong na namuo sa isip niya. Bakit siya nagtatrabaho bilang katulong kung nakapagkolehiyo siya? Pero hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang impormasyong dala ni Tala. Kung hindi dahil sa kanya, baka na-miss niya ang tawag ni Hans Gruber at nalagay sa alanganin ang isang malaking deal. Thank you, Tala, sabi ni Euro, at sa unang pagkakataon, may bahid ng sinseridad sa boses niya. Hindi na kasing lamig ng dati. This is very important. You did well. Bahagyang namula ang pisngi ni Tala sa papuri. Wala po yun, sir. Trabaho ko lang po. Tumingin si Euro kay Manang Celia, na hanggang ngayon ay parang hindi pa rin makapaniwala. Manang, you may go. Tala, stay for a moment. Tumango si Manang Celia at lumabas ng study room, iniwan ang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Tala nang makalabas si Manang. Pero mas kinabahan siya ngayong silang dalawa na lang ni Euro ang naiwan. Tinitigan siya ni Euro ng ilang sandali, parang sinusuri siya ulit, pero iba na ang nakikita nito ngayon. Hindi na lang isang simpleng katulong. So, Tala, simula ni Euro,
umupo ito sa kanyang swivel chair. You surprised me today. Pasensya na po, sir, kung hindi ko nabanggit agad, sabi ni Tala. No, it's unexpected, but in a good way. Tumingin si Yuro sa papel na hawak niya. You handled the call professionally. Better than Manang Celia, apparently. Hindi umimik si Tala. Ayaw niyang magkomento tungkol kay Manang Celia. Why are you working as a maid, Tala? Diretsahang tanong ni Yuro. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, sinusubukang basahin ang nasa isip niya. With your background, you could probably get a better job. A call center, maybe. Or an office job. Napabuntong hininga si Tala. Kailangan ko po ng trabahong may kasamang tirahan, sir. At kailangan ko po ng mas malaking sahod agad para sa pamilya ko sa probinsya. May sakit po ang nanay ko. Nakita ni Yuro ang sinseridad at determinasyon sa mga mata ni Tala. Hindi ito nagrereklamo, nagsasabi lang ng totoo. May kung anong kumirat sa puso ni Yuro. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman paghanga. Paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. I see, sabi ni Yuro. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tumingin sa labas. Life hasn't been easy for you, has it? Okay lang po, sir. Kinakaya naman po, sagot ni Tala. Humarap ulit si Yuro sa kanya. Sa unang pagkakataon, parang may nakita si Tala na bahagyang paglambot sa ekspresyon nito. Hindi na kasing tigas ng dati. Well, Tala, thank you again. You may go. Sige po, sir. Tumalikod na si Tala at lumabas ng study room. Pagkasara ng pinto, naiwan si Yuro na nakatayo roon, malalim ang iniisip. Si Tala, ang katulong na marunong mag-English. Ang babaeng may tinatagong talino at lakas sa kabila ng simpleng anyo. Bigla, nagbago ang tingin niya dito. Hindi na lang ito isa sa mga kasambahay na parang meubles lang sa mansyon. Isa itong tao, isang babaeng may kwento, at hindi niya alam kung bakit pero bigla siyang naging interesado na malaman pa ang kwentong iyon. Ang revelasyong iyon ay hindi lang nagpabago sa tingin ng mga kasamahan ni Tala sa kanya. Mas higit pa doon, sinimulan nitong tibagin ang yelong bumabalot sa puso ni Yuro. Simula nang malaman ng lahat ang kakayahan ni Tala sa Ingles, nagkaroon ng kapansin-pansing pagbabago sa pakikitungo sa kanya sa mansyon. Si Manang Celia, bagamat stricto pa rin, ay hindi na kasing terrain ng dati. May halong respeto na ngayon ang tono niya kapag nag-uutos. Paminsan-minsan pa nga ay kinakausap siya nito tungkol sa ibang bagay bukod sa trabaho, tulad ng pagtatanong kung kamusta ang pamilya niya sa probinsya. Sina Nene at Bebang naman, mula sa dating pagiging mailap at mapanghusga, ay naging mas palakaibigan. Madalas na nila itong isama sa kwentuhan at biroan. Grabe ka, Tala, tinago mo pa sa amin yang talino mo, biro ni Bebang isang araw habang nagmemeryenda sila ng pandesal at kape sa kusina. Akala namin, sisiw ka lang, agila ka pala, dagdag ni Nene, natatawa. Ngumiti lang si Tala, hindi naman sa tinago. Hindi lang naman kailangan sabihin, mahinahon niyang sagot. Gama ng pakiramdam niya na mas tanggap na siya ng mga kasamahan. Mas masaya magtrabaho kapag maayos ang samahan. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay na kay Sir Yuro. Hindi na siya nito tinitingnan na parang hangin lang. Kapag nagkakasalubong sila, tumatango na ito o minsan ay bumabati ng good morning o good evening. Maliliit na bagay, pero para kay Tala, malaking pagbabago na iyon mula sa dating malamig na pakikitungo. Mas madalas na rin siyang pinapatawag ni Yuro sa study room. Minsan, para magtimpla ng kape. Minsan, para iabot ang isang dokumento. Pero may mga pagkakataon na parang gusto lang siyang kausapin nito. Isang gabi, habang nag-aayos si Tala ng mga libro sa study room, isa sa mga bagong atas sa kanya dahil napansin ni Yuro ang pagiging maingat at organisado niya, tinanong siya ni Yuro habang ito ay nakaupo sa mesa, nagbabasa ng papeles. Tala, you mentioned you studied English literature. What books do you like? Nagulat si Tala sa tanong. Hindi niya inaasahan na magiging interesado ito sa mga gusto niya. Mahilig po ako sa mga classic novels, sir. Like Pride and Prejudice, Jane Eyre, mga ganoon po. Bahagyang ngumiti si Yuro. Isang pambihirang ngiti na nagpainit sa puso ni Tala. Good choices.
I have copies of those here somewhere. Itinuro nito ang isang hilera ng mga libro sa estante. Feel free to borrow them anytime, if you want. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Di talaga po, sir? Yes, just make sure to return them in good condition. Opo, sir. Maraming salamat po. Hindi maitago ni Tala ang tuwa sa kanyang boses. Matagal na siyang hindi nakakapagbasa ng mga paborito niyang libro. Simula noon, madalas nang humiram ng libro si Tala mula sa library ni Euro. Ito ang naging munting paraan niya para makatakas sandali sa realidad ng kanyang buhay. At sa tuwing nagkakasalubong sila ni Euro, paminsan-minsan ay nagtatanong ito tungkol sa binabasa niya. Nagkakaroon sila ng mga maikling pag-uusap tungkol sa mga karakter, sa plot, sa mga aral na napupulot nila. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Tala na amo niya si Euro at isa lang siyang katulong. Para silang 2 taong nagbabahagi ng parehong hilig. Napansin ni Euro na sa tuwing nag-uusap sila tungkol sa mga libro, nagliliwanag ang mukha ni Tala. Nawawala ang bakas ng lungkot at pagod. Lumalabas ang talino at passion niya. Mas lalo siyang humanga dito. Nakikita niya ngayon ang babae sa likod ng uniforme ng katulong isang babaeng matalino, may pangarap, at may busilak na puso. Isang hapon, naabutan ni Euro si Tala sa hardin, nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na nagbabasa ng librong hiniram niya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay liwanag sa simple nitong ganda. Napangiti si Euro nang hindi namamalayan. May kung anong mainit na pakiramdam ang damaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, o baka ngayon lang talaga niya naramdaman. Lumapit siya dito. Enjoying the book? Nagulat si Tala at napatayo agad. Sir Euro. Opo, sir. Maganda po yung kwento. Good. You know, Tala, sabi ni Euro, umupo ito sa tabi niya sa bench. Nagulat si Tala pero hindi na siya gumalaw. Sometimes I wonder, if things were different, what would you be doing right now? Napaisip si Tala. Siguro po, nagtuturo ako ng English sa public school sa probinsya namin, sir. O kaya po, nagsusulat. Writing? What kind of writing? Mga tula po siguro, o maikling kwento. Tungkol po sa buhay sa probinsya, sa mga pangarap. Nahihiyang sabi ni Tala. Tinitigan siya ni Euro. You should pursue that. You have potential. Ngumiti si Tala, isang matamis na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, sir. Siguro po, balang araw. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagkwento si Tala tungkol sa buhay niya sa Quezon, sa simpleng pamumuhay nila, sa mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Si Euro naman ay tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay nagtatanong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala na may nakikinig talaga sa kanya, na interesado sa kwento niya. Naramdaman din ni Euro ang pagganang loob niya habang kausap si Tala. Ang simple at sinserong pananaw nito sa buhay ay tila ba nagbibigay ng ibang perspektibo sa magulo at komplikado niyang mundo. Sa piling ni Tala, parang humihinto ang oras, nawawala ang stress ng trabaho, at nakakalimutan niya ang pait ng nakaraan. Pero hindi lahat ay masaya sa pagbabagong ito. Napapansin ni Nene at Bebang ang tila namumuong something sa pagitan ni Tala at ng kanilang amo. Madalas na silang magbulungan kapag nakikita nilang nag-uusap ang dalawa. Hoy, napapansin mo ba? Parang laging hinahanap ni Sir si Tala, bulong ni Nene kay Bebang habang naglilinis sila sa sala. Oo nga eh. At si Sir, parang hindi na kasing sanggit ng dati, lalo na kay Tala, sagot ni Bebang. Nako, may namumuo yata. Hala, pwede ba yun? Amo at katulong? Ewan ko lang. Pero aminin mo, may chemistry sila. Hindi alam ni Tala na pinag-uusapan na pala siya. Ang alam niya lang, mas gumagaan ang pakiramdam niya sa mansyon, at may kakaibang kislap na siyang nararamdaman tuwing malapit si Sir Euro. Hindi niya ito pinapansin, dahil alam niyang imposible. Magkaiba ang mundo nila. Isa lang siyang hamak na katulong, at si Euro ay ang makapangyarihan niyang amo. Hanggang doon lang yon. Isang gabi, inutusan ni Manang Celia si Tala na ihatid ang hapunan ni Euro sa study room nito. Madalas na kasing doon na kumakain si Euro habang nagtatrabaho.
Kumatok si Tala at pumasok dala ang tray ng pagkain sinigang na baboy, paborito raw ni Euro ayon kay Manang Celia, at kanin. Naabutan niya si Euro na nakasubsob ang mukha sa mesa, mukhang nakatulog sa sobrang pagod. Maraming papeles ang nakakalat sa paligid nito. Naawa si Tala. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa gilid ng mesa. Aalis na sana siya nang biglang gumalaw si Euro at nag-angat ng ulo. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Medyo groggy pa si Euro mula sa pagkakidlip. Tiningnan niya si Tala, tapos ang pagkain sa mesa. "Oh, dinner. Thanks, Tala," sabi nito, medyo husky ang boses. "Wala po yun, sir. Kumain na po kayo para hindi kayo magkasakit," sabi ni Tala, may bahid ng pag-aalala sa boses. Tinitigan siya ni Euro. Sa malamlam na ilaw ng study room, mas lumitaw ang ganda ni Tala. Simple, pero may kakaibang dating. Napansin ni Euro ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi lang ito basta katulong na sumusunod sa utos. Nag-aalala ito para sa kanya. "Sit down for a moment, Tala," sabi ni Euro, itinuro ang upuan sa harap ng mesa. Nagulat si Tala pero sumunod. Umupo siya, medyo hindi mapakali. Sinimulan ni Euro na kumain ng sinigang. "This is good. Who cooked this?" "Si Manang po. Pero tumulong po ako sa paghiwa ng mga gulay," sagot ni Tala. Tumango si Euro. Patuloy itong kumain habang paminsan-minsan ay sumusulyap kay Tala. Tahimik lang si Tala, pinagmamasdan ng amo. Napansin niya ang pagod sa mga mata nito, ang kunot sa noo na tila laging naroon. "Sir," biglang sabi ni Tala, hindi na napigilan ang sarili. "Okay lang po ba kayo? Mukha po kayong pagod na pagod palagi." Natigilan si Euro sa pagkain. Tinitigan niya si Tala. Bihira ang taong maglakas loob na tanungin siya niyan. Ang mga empleyado niya, takot sa kanya. Ang mga kasamahan niya sa business, puro formalidad. Ang pamilya niya, komplikado. Pero si Tala, ang katulong niya, tinanong siya ng diretso, na may halong pag-aalala. "Just busy," maikling sagot ni Euro, umiiwas ng tingin. "Kailangan niyo rin po magpahinga, sir. Hindi po maganda yung laging trabaho lang." Tumingin ulit si Euro kay Tala. "Why do you care?" Nagulat si Tala sa tanong. "Bakit nga ba?" Kasi po, mabait naman po kayo," nauutal niyang sagot. Kahit po masungit kayo minsan." Bahagyang natawa si Euro. Isang mahinang tawa, pero totoo. "Masungit ba talaga ako?" Tumango si Tala, tapos ay ngumiti ng bahagya. "Medyo po, pero naiintindihan ko naman po. Siguro po dahil sa stress sa trabaho." Hindi na nagsalita si Euro. Ipinagpatuloy niya ang pagkain, pero iba na ang nasa isip niya. Tama si Tala, stressful ang trabaho, pero hindi lang yun ang dahilan ng pagiging masungit at malamig niya. May mas malalim na dahilan. Mga sugat ng nakaraan na pilit niyang tinatago. Pagkatapos kumain, iniligpit ni Tala ang pinagkainan. Bago siya lumabas, muli siyang nagsalita. "Sir, kung kailangan niyo po ng kausap o kahit taga-timpla lang ng kape para hindi kayo antukin, nandito lang po ako." Natigilan si Euro. Tumingin siya kay Tala na nakangiti ng bahagya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan siyang mag-isa, pero hindi na kasing lamig ng dati ang pakiramdam niya. Ang simpleng alok ni Tala ay nagbigay ng kakaibang init sa puso niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Euro na hindi siya nag-iisa. At ang taong nagparamdam sa kanya noon ay ang kanyang katulong, ang babaeng hindi niya inaasahang magkakaroon ng puwang sa buhay niya, at ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa puso niya. Ang pagbabago ng tingin ay hindi na lang tungkol sa kakayahan ni Tala. Ito ay tungkol na rin sa kung sino si Tala bilang tao, at kung paano nito nababago ang isang tulad ni Euro. Ang namumuong pagtangi sa pagitan ni Euro at Tala, bagamat tahimik at hindi pa binibigkas, ay nagdulot ng ibang ambience sa mansyon. Mas madalas nang umingiti si Euro, kahit bahagya lang. Hindi na rin ito kasing igting sumigaw kapag may hindi nasusunod sa gusto niya. Napansin ito ng lahat, lalo na ni Manang Celia, na palihim na natutuwa para sa alaga niyang si Euro, na matagal na niyang nakikitang malungkot at mag-isa.
Si Tala naman, kahit pilit niyang iwinawaksi ang nararamdaman, hindi niya mapigil ang kiligin sa mga simpleng gestures ni Yuro, ang pagtango nito, ang pagbati, ang mga maikling pag-uusap nila tungkol sa libro o kung minsan, tungkol sa mga simpleng bagay. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nagiging parte ng mundo nito, kahit alam niyang mapanganib iyon. Ngunit ang tahimik na pag-usbong ng kanilang damdamin ay hindi magtatagal na mananatiling sekreto. At tulad ng mga kwento sa pelikula, may mga kontrabidang lilito para guluhin ang lahat. Isang umaga, habang nag-aayos si Tala ng mga bulaklak sa florera sa main hall, isang magarang pulang sports car ang humarurot papasok sa gate at huminto sa tapat mismo ng front door. Bumaba mula rito ang isang babae matangkad, balingkinita ng katawan, nakasuot ng mamahaling damit at salaming pang-araw. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, ang makeup ay makapal pero bumagay sa mestiza nitong kutis. Maganda ito, walang duda, pero may aura ng pagiging saplada at mataas. Diretso itong pumasok sa loob ng bahay na para bang pag-aari niya ang lugar. Napatingin ito sa paligid, tapos ay napako ang tingin kay Tala. Tinaasan siya nito ng kilay. Sino ka? Mataray na tanong ng babae, tinitingnan si Tala mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Ako po si Tala, ma'am. Bago pong katulong dito, sagot ni Tala, medyo nailang sa mata pobreng tingin ng babae. Katulong, ulit ng babae, may halong pang-iinsulto. Where's Yuro? Nasa study room po si Sir Yuro, ma'am. Hindi na nagsalita ang babae. Diretso itong umakyat sa hagdanan, ang mga takong ng stiletto nito ay tumutunog sa marmol na sahig. Hindi man lang ito kumatok sa pinto ng study room ni Yuro, basta na lang itong pumasok. Nagkatinginan sina Tala at Manang Celia, na kada rating lang mula sa kusina. Napabuntong hininga si Manang Celia. Nako, nandito na naman siya. Sino po siya, Manang? Tanong ni Tala. Siya si Lara, sagot ni Manang Celia, umiling-iling. Ang ex-girlfriend ni Sir Yuro. Ubod ng selosa at manipuladora. Akala mo kung sino, kung makapagmando dito sa bahay. Kinabahan si Tala. Ex-girlfriend? Bakit ito nandito? At bakit ganoon na lang kung makapasok sa study room ni Yuro? Sa loob ng study room, nagulat si Yuro nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lara. Nakakunot ang noo niya. Lara, what are you doing here? Tanong ni Yuro, halatang hindi natuwa sa pagdating nito. Yuro, darling, malanding sabi ni Lara, lumapit ito kay Yuro at akmang hahalik sa pisngi, pero umiwas si Yuro. Hindi pinansin ni Lara ang pag-iwas ni Yuro. I missed you. I was just passing by the area, so I thought I'd drop by. I'm busy, Lara, malamig na sabi ni Yuro, bumalik sa pagkakaupo sa likod ng mesa. Busy? You're always busy, reklamo ni Lara, umupo ito sa upuang nasa harap ng mesa, nag-cross ng legs. Come on, Yuro. It's been months since we last saw each other. Don't you miss me even just a little? We broke up for a reason, Lara. And I prefer to keep it that way, mariing sabi ni Yuro. Oh, sabi ni Lara, tumawa ng pilit. That was just a misunderstanding. We were good together, Yuro. We understand each other. Our families approve of each other. We're perfect together. Umiling si Yuro. No, Lara, we're not. We want different things in life. What do you want, Yuro? Tanong ni Lara, lumapit ito at sumandal sa mesa, tinititigan si Yuro ng malagkit. Power, money, you have all that. What else is missing? Me. Stop it, Lara, sabi ni Yuro, tumayo at lumayo. I have work to do. Work, work, work. That's all you ever do. Tumaas na ang boses ni Lara. Is that why you pushed me away? Because of work? Or, is there someone else? Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lara, naging matalim ang tingin. Hindi sumagot si Yuro. Ayaw niyang pag-usapan pa ang nakaraan nila. Who was that girl downstairs? Tanong ni Lara. The new maid. She looks so plain. Provincial. Kumunat ang noo ni Yuro. She's just doing her job, Lara. Leave her alone. Oh, so you noticed her? Mapang-asar na sabi ni Lara.
Don't tell me, Euro, you're interested in a maid. How low can you get? Nag-init ang ulo ni Euro. Get out, Lara. Why? Did I hit a nerve? Tumawa si Lara, pero halatang pilit at may pait. So it's true. You replaced me with a common housemaid. I said, get out, sigaw ni Euro. Ang boses ay puno ng galit. Bihira siyang sumigaw ng ganito, pero si Lara ay may kakayahang ilabas ang pinakamasamang ugali niya. Natigilan si Lara sa sigaw ni Euro. Alam niyang seryoso na ito. Tumayo siya ng dahan-dahan, inayos ang sarili. Fine, sabi ni Lara, ang boses ay malamig na ulit. I'll leave. For now. But this isn't over, Euro. Remember that. I always get what I want. Tinitigan niya si Euro ng masama bago tuluyang lumabas ng study room. Pagkalabas ni Lara, padabog niyang isinara ang pinto. Galit na galit siya. Nakita niya si Tala na nagpupunas pa rin ng mesa sa hallway. Nilapitan niya ito. Hoy, ikaw, mataray niyang sabi. Napatingin si Tala. Pipo, stay away from Euro. He's mine. Understood, pagbabanta ni Lara, dinuro pa si Tala. You're just a maid. Know your place. Don't even dream of climbing up the ladder, because I will personally make sure you fall flat on your face. Natakot si Tala sa mga sinabi ni Lara. Hindi siya makapagsalita. Do you understand me? Ulit ni Lara, mas matalim ang boses. Tumango lang si Tala, nanginginig. Ngumisi si Lara. Good. Tinalikuran niya si Tala at naglakad palayo, ang mga takong ay muling umalingaw sa katahimikan ng mansyon. Pabalang itong lumabas ng bahay at humarurot paalis sakay ng kanyang sports car. Naiwan si Tala na nanginginig pa rin, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang ganda ng babae, pero ang ugali ay nakakatakot. At ang mga sinabi nito, he's mine. So, gusto pa rin ni Lara si Sir Euro? At nakikita siya nitong hadlang? Pero bakit? Isa lang naman siyang katulong. Imposibleng magkagusto sa kanya si Sir Euro. Pumasok si Tala sa kusina, medyo tulala pa rin. Nakita siya ni Manang Celia. Oh, anong nangyari sa'yo? Namumutla ka, sabi ni Manang Celia. Kinausap ka ba ni Lara? Tumango si Tala. Opo, Manang. Pinagbantaan niya po ako. Pinalalayo niya po ako kay Sir Euro. Napabuntong hininga si Manang Celia. Sinasabi ko na nga ba? Ganyan talaga yang si Lara. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. At gusto niyang mabalikan si Sir Euro. Umupo si Manang Celia sa tabi ni Tala. Alam mo, Tala, matagal nang naghiwalay sina Sir Euro at Lara. Halos 1 taon na. Si Lara ang may kasalanan. Nahuli siya ni Sir na may ibang lalaki. Nagulat si Tala. Talaga po? Oo. Pero itong si Lara, hindi matanggap na iniwan siya ni Sir. Kaya pilit pa ring bumabalik. At ngayong napansin niyang nagiging malapit kayo ni Sir Euro. Umiling si Manang Celia. Mag-iingat ka, Tala. Delikado yang babaeng yan. Kayang-kaya kanyang ipatanggal dito. Mas lalong kinabahan si Tala. Paano kung totoo ang sinabi ni Manang Celia? Paano kung ipatanggal siya ni Lara? Saan siya pupunta? Paano na ang pamilya niya? Samantala, sa study room, galit pa rin si Euro. Naiinis siya kay Lara. Naiinis siya sa sarili niya dahil hinayaan niyang bumalik ito sa buhay niya. At higit sa lahat, nag-aalala siya para kay Tala. Alam niyang hindi titigil si Lara hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. At alam niyang gagawin ni Lara ang lahat para saktan o paalisin si Tala na nakikita nitong banta. Lumabas siya ng study room at hinanap si Tala. Nakita niya ito sa kusina, kausap si Manang Celia, bakas pa rin ang takot sa mukha. Tala, tawag niya. Napalingon si Tala at Manang Celia. Come with me, sabi ni Euro, ang boses ay seryoso. Sumunod si Tala, kinakabahan. Dinala siya ni Euro pabalik sa study room. Isinara nito ang pinto. Did Lara say anything to you? Tanong ni Euro, tinitigan si Tala sa mata. Nag-alinlangan si Tala kung sasabihin ba niya ang totoo. Pero nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Euro. Oo po, sir, mahina niyang sagot. Pinagbantaan niya po ako. Sinabi niya pong layuan ko kayo. Napamura si Euro ng mahina. Hinawakan niya ang braso ni Tala.
Don't listen to her, Tala. She's just trying to cause trouble. Don't be afraid of her. Nagulat si Tala sa paghawak ni Yuro sa braso niya. Isang mainit na kuryente ang damaloy sa kanyang katawan. Tumingala siya kay Yuro. Ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Nakita niya ang intensity sa mga mata nito. Pero sir, paano po kung I won't let her hurt you, putol ni Yuro, ang boses ay determinado. I promise. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng takot at pag-aalala, may ibang damdamin na umusbong sa puso ni Tala. Paghanga sa tapang ni Yuro. At isang maliit na pag-asa. Pag-asa na baka nga may halaga siya para dito. Pero kasabay noon, alam niyang ang pagdating ni Lara ay simula pa lang ng mas malaking pagsubok. Handa ba siyang harapin ito? Handa ba siyang ipaglaban ang namumuong damdamin, kahit alam niyang napakaraming hadlang? Ang sigalot ay nagsimula na. Ang pagdating ni Lara ay nagdala ng tensyon sa mansyon. Bagamat hindi na ito muling nagpakita agad, ramdam pa rin ang anino ng kanyang pagbabanta. Si Tala ay laging balisa, natatakot na baka may gawin si Lara para mapahamak siya o mapatalsik sa trabaho. Pinipilit niyang maging mas maingat sa bawat kilos, umiiwas na mapag-isa kasama si Sir Yuro para hindi na magbigay pa ng dahilan para magselos si Lara. Si Yuro naman, naging mas protective kay Tala. Mas madalas niya itong kinakamusta, tinitiyak na maayos lang ang kalagayan nito. Pero napansin niyang tila umiiwas na si Tala sa kanya. Hindi na ito kasing natural ng dati kapag nag-uusap sila. May distansya na ulit na namamagitan sa kanila, na ipinagtataka at ikinalulungkot ni Yuro. Is everything alright, Tala? Tanong ni Yuro isang araw nang magkasalubong sila sa hallway. You seem distant lately. Okay lang po ako, sir, mabilis na sagot ni Tala, umiiwas ng tingin. Marami lang pong trabaho. Nagmamadali itong umalis, iniwan si Yuro na nagtataka. Hindi alam ni Yuro na ang pag-iwas ni Tala ay hindi lang dahil sa takot kay Lara, kundi dahil na rin sa sarili niyang pagdududa. Alam niyang mali ang nararamdaman niya para sa amo. Alam niyang malayo ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ang atensyon na ibinibigay sa kanya ni Yuro, baka dala lang ng awa o paghanga sa kakayahan niyang mag-Ingles. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang masaktan. Samantala, si Lara ay hindi tumigil. Gumagawa siya ng paraan para makakuha ng impormasyon tungkol kay Tala. Nagtanong-tanong siya sa mga dati niyang kakilala na may koneksyon sa mga Del Castillo. Nalaman niya ang tungkol sa pamilya ni Tala sa probinsya, ang sakit ng ina nito, at ang dahilan kung bakit desperado itong magtrabaho sa Maynila. At ginamit niya ang impormasyong ito. Isang araw, nakatanggap si Tala ng tawag mula sa kanyang kapatid sa probinsya, umiiyak ito. Ate Tala, si nanay, itinakbo namin sa ospital, bigla na lang nahirapang huminga. Natarantang tanong ni Tala, ano? Kamusta siya ngayon? Anong sabi ng doktor? Kailangan daw ma-admit, ate. Kailangan ng malaking pera para sa mga gamot at test. Hindi namin alam kung saan kukunin, hagulgol ng kapatid niya. Nataranta si Tala, wala siyang ganoong kalaking pera. Ang sahod niya ay sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos at pambili ng maintenance na gamot ng ina. Paano niya matutulungan ang kanyang nanay? Pagkatapos ng tawag, hindi niya mapigil ang mapaiyak. Lumapit sa kanya si Manang Celia, na narinig ang kanyang pag-uusap. Tala, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Manang. Ikwento ni Tala ang nangyari. Naawa si Manang Celia. Nako, mabigat yan. Magkano ba ang kailangan? Sinabi ni Tala ang halaga. Malaki iyon para sa kanya. Gusto mo bang manghiram muna kay Sir Yuro? Suhestyon ni Manang Celia. Sigurado akong papahiramin ka noon. Nag-alinlangan si Tala. Ayaw niyang humingi ng tulong pinansyal kay Yuro. Pakiramdam niya ay inaabuso na niya ang kabaitan nito. Isa pa, ayaw niyang isipin ni Yuro na ginagamit niya ang sitwasyon para mapalapit dito. Huwag na po, Manang. Nakakahiya po kay Sir, sabi ni Tala. Gagawa na lang po ako ng paraan. Pero hindi alam ni Tala kung paano. Desperado siya. Kailangan ng nanay niya ang tulong. Kinagabihan, hindi mapakali si Tala. Nag-iisip siya kung kanino pwedeng manghiram. Wala siyang ibang kakilala sa Maynila.
Nagpasya siyang subukang kausapin si Sir Euro kinabukasan, kahit labag sa loob niya. Ngunit bago pa niya magawa iyon, kinaumagahan, may dumating na mensahe para sa kanya. Isang sobra na iniabot ng guard sa gate. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Pagbukas niya, naglalaman ito ng cash eksaktong halaga na kailangan niya para sa ospital. May kasama itong maliit na note para sa nanay mo. Huwag kang mag-alala. May tumutulong sa'yo. Walang pirma. Nagtaka si Tala. Sino ang nagpadala nito? Imposibleng si Sir Euro, dahil hindi pa naman niya nasasabi dito ang problema. May iba pa bang nakakaalam? Si Manang Celia? Pero saan kukuha ng ganoong kalaking pera si Manang? Kahit nagtataka, hindi maitago ni Tala ang pasasalamat at ginhawa. Agad niyang ipinadala ang pera sa probinsya. Malaking tulong iyon para sa kanyang ina. Nang makasalubong niya si Euro mamaya-maya, nginitian niya ito. Isang tunay na ngiti, hindi napilit. You seem happier today, Tala, puna ni Euro, napangiti na rin. Opo, sir, may magandang nangyari lang po, sagot ni Tala, hindi na idinetalye pa. Gaman ang loob ni Euro na makitang okay na ulit si Tala. Akala niya ay nalampasan na nila ang tensyon na dala ng pagdating ni Lara. Pero hindi niya alam, ang perang natanggap ni Tala ay galing kay Lara. Ito ay parte ng plano nito. Gusto niyang palabasan na may ibang tumutulong kay Tala para pagdudahan ni Euro ang pagkatao nito. Gusto niyang isipin ni Euro na baka may ibang lalaki si Tala o baka hindi ito kasing inosente ng inaakala niya. At hindi nagtagal, sinimulan na ni Lara ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Nagpadala siya ng mga anonymous na mensahe kay Euro. Mga litrato ni Tala nakuha nang hindi nito alam habang naglalakad mag-isa sa labas ng mansyon, noong bumibili ito ng load, o habang may kausap sa cellphone, noong tumawag ang pamilya nito. Ang mga litrato ay walang mali siya, pero ang mga kasamang text message ay puno ng intriga. Sino kaya ang laging ka-text at kausap ni Tala? Mukhang masaya siya. Saan kaya siya pupunta palagi kapag day off niya? Laging mag-isa, o baka hindi? May nagpadala daw ng malaking pera sa pamilya niya. Saan kaya galing? Noong una, hindi pinapansin ni Euro ang mga mensahe. Alam niyang gawa-gawa lang ito, malamang ay galing kay Lara. Pero habang tumatagal at paulit-ulit ang mga mensahe, hindi niya maiwasang magtanim ng maliit na pagdududa sa kanyang isipan. Lalo na nang maalala niya ang biglang pagbabago ng mood ni Tala at ang perang hindi nito sinabi kung saan galing. Bakit nga ba hindi sinabi ni Tala sa kanya ang problema ng ina nito? Bakit ito umiiwas? At sino ang misteryosong taong tumulong dito? Ang pagdududang iyon, kahit maliit, ay nagsimulang lumikha ng lamit sa namumuong tiwala niya kay Tala. Naging mas tahimik ulit si Euro, mas mailap. Bumalik ang dating lamig sa mga mata niya kapag tumitingin kay Tala. Nararamdaman ni Tala ang pagbabagong ito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging malamig ulit si Euro. Nasasaktan siya. Akala niya ay okay na sila. Akala niya ay nagsisimula ng magtiwala sa kanya ang amo. Ano ang nagawa niyang mali? Isang gabi, hindi na natiis ni Tala. Pinuntahan niya si Euro sa study room. Sir Euro, tawag niya ng mahina. Nagangat ng tingin si Euro mula sa mga papeles. Malamig ang mga mata nito. What is it, Tala? May problema po ba tayo, sir? Napapansin ko po, parang galit kayo sa akin. Tinitigan siya ni Euro ng ilang sandali. Gusto niyang itanong ang tungkol sa pera, sa mga text messages, sa pag-iwas nito. Pero hindi niya magawa. Ayaw niyang magmukhang seloso o paranoid. At ayaw niyang masira ang imahe ni Tala sa isipan niya kung sakaling totoo ang mga hinala niya. No, there's no problem, malamig niyang sagot. I'm just busy. You may go. Parang sinaksak ang puso ni Tala sa lamig ng boses ni Euro. Tumalikod siya at lumabas, hindi na napigilan ang pangingilid ng luha. Hindi niya maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla na lang nagbago ang lahat? Ang mga hadlang na nilikha ni Lara ang kanyang pagbabanta, ang perang ipinadala, ang mga intrigang mensahe ay unti-unting nagtatagumpay na sirain ang namumuong ugnayan ni Euro at Tala. Ang pagdududa ay nagsimulang pumagitna sa kanila, lumilikha ng distansya at sakit.
Ang dating kilig ay napapalitan ng sakit. Kailangan nilang malampasan ang mga pagsubok na ito, ngunit paano kung ang mismong tiwala nila sa isa't isa ang nasisira na? Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat para kina Yuro at Tala. Ang dating namumuong koneksyon ay napalitan ng malamig na distansya at hindi masabi na mga tanong. Si Tala ay nasasaktan at nalilito sa biglang pagbabago ni Yuro, habang si Yuro naman ay pinahihirapan ng pagdududa na itinanim ni Lara sa kanyang isipan. Madalas silang nagkakasalubong sa mansyon, pero puro formal na tango o maikling utos na lang ang namamagitan. Wala na ang mga ngiti, ang mga sandaling pag-uusap tungkol sa libro, ang mga tingin na puno ng hindi masabi na damdamin. Ang saya na unti-unting nararamdaman ni Tala sa mansyon ay napalitan ulit ng lungkot at pangamba. Si Manang Celia, na nakamasid lang, ay nalulungkot din sa nangyayari. Alam niyang may kinalaman si Lara dito, pero hindi niya alam kung paano tutulong. Ayaw niyang manghimasok ng basta-basta sa buhay ng kanyang amo. Isang gabi, habang nagliligpit si Tala sa kusina pagkatapos ng hapunan, hindi niya napigil ang mapaluha ulit. Ang sakit isipin na ang taong nagsimula ng magpatibok ng puso niya ay bigla na lang naging malamig ulit. Ano ba ang kasalanan niya? Nakita siya ni Manang Celia na umiiyak. Nilapitan siya nito at hinagod ang likod. Tala, anak, tahan na, mahinang sabi ni Manang. Alam kong nahihirapan ka. Manang, hindi ko po maintindihan, humihikbing sabi ni Tala. Bakit po biglang nagbago si Sir Yuro? May nagawa po ba akong mali? Umiling si Manang Celia. Wala kang ginawang mali, Tala. Ang problema ay nasa iba. Si Lara, sigurado akong may ginagawa yun para guluhin kayo. Pero ano po, wala naman po siyang ginagawa sa akin, sabi ni Tala. Hindi mo alam, Tala. Ang mga taong tulad ni Lara, patalikod kong tumira. Baka kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi niya kay Sir Yuro. Tinitigan ni Manang Celia si Tala. Alam mo, kung talagang may nararamdaman ka para kay Sir, at kung sa tingin mo ay may nararamdaman din siya para sa'yo, kailangan mong magpakatatag. Huwag kang basta-basta sisuko sa mga pagsubok. Natigilan si Tala sa sinabi ni Manang Celia. May nararamdaman nga ba siya para kay Sir Yuro? Oo, inaamin niya sa sarili niya. Higit pa sa paghanga, higit pa sa utang na loob. Mahal niya na yata ito. Pero paano niya ipaglalaban ang nararamdaman niya kung ang mismong taong mahal niya ay tila ba tinutulak siya palayo? Samantala, si Yuro ay nasa kanyang study room, pilit na tinatapos ang trabaho pero hindi mapakali ang isip. Bumabalik-balik sa alaala niya ang mga mata ni Tala na puno ng lungkot at pagtataka. Nasasaktan siya na nasasaktan niya ito. Pero ang pagdududa ay nandyan pa rin, parang laso na kumakalat sa sistema niya. Bigla siyang nakatanggap ulit ng text message mula sa unknown number. Isa na namang litrato ni Tala, kuha noong araw na natanggap niya ang pera, may hawak itong sobra at nakangiti. Ang caption, mukhang masaya siya sa tulong ng secret admirer niya. Sino kaya? Nag-init ang ulo ni Yuro. Tama na. Hindi na niya kaya ang ganito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang kausapin si Tala. Bumaba siya mula sa study room at hinanap si Tala. Nakita niya ito sa kusina, kausap pa rin si Manang Celia, bakas pa ang pamumula ng mata sa pag-iyak. Tala, tawag niya, ang boses ay seryoso pero hindi na kasing lamig ng dati. May determinasyon dito. We need to talk. Now. Nagulat si Tala at Manang Celia. Tumango si Tala at sumunod kay Yuro pabalik sa study room. Si Manang Celia ay naiwan, tahimik na nagdarasal na sana ay maayos na ang lahat. Pagpasok nila sa study room, isinara ni Yuro ang pinto. Humarap siya kay Tala, ang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon galit, pagkalito, sakit, at pag-asa. Tala, simula niya, huminga ng malalim. I've been receiving messages about you. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Mensahe po, tungkol sa akin. Ano pong mga mensahe? Inilabas ni Yuro ang cellphone niya at ipinakita kay Tala ang mga litrato at text messages na natanggap niya. Isa-isang tiningnan ni Tala ang mga ito. Ang pagtataka sa mukha niya ay napalitan ng pagkabigla, tapos ay sakit at galit. Sino po ang nagpapadala niyan, sir? Tanong ni Tala, nanginginig ang boses. At bakit po? Wala naman po akong ginagawang masama.
I know, or at least, I want to believe that, sabi ni Euro, ang boses ay medyo gumigaralgal. But these messages, they planted doubts in my mind. Especially about the money. The money for your mother's hospitalization. Where did it come from, Tala? Why didn't you tell me you needed help? Ngayon ay naintindihan na ni Tala kung bakit naging malamig si Euro. May naninira pala sa kanya. At ang perang iyon pala ang naging mitya ng pagdududa. Sir, sabi ni Tala, tumulo na ang mga luha niya pero hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kagustuhang ipagtanggol ang sarili. Hindi ko po alam kung sino ang nagpadala ng mga mensaheng yan. Pero sigurado po ako, si Ma'am Lara ang may pakana niyan. How can you be so sure? Tanong ni Euro. Dahil siya lang naman po ang may motibo para sirain ako sa inyo. Dahil sa tingin niya, hadlang ako sa inyo. Tumingin si Tala ng diretso sa mga mata ni Euro. At tungkol po sa pera, oo, nakatanggap po ako ng pera sa sobra, walang pangalan. Eksakto po sa kailangan ko para sa ospital ni nanay. Hindi ko po alam kung kanino galing. Akala ko po baka kayo o si Manang Celia ang nagpadala. Pero hindi po ako sigurado. Why didn't you just ask me for help, Tala? Tanong ni Euro, may bahid ng sakit sa boses. Didn't you trust me enough? Hindi po sa hindi ako nagtitiwala, sir, sabi ni Tala, umiiyak na. Nahihiya po ako. Ayoko pong isipin nyo na inaabuso ko ang kabaitan nyo. Ayoko pong isipin nyo na ginagamit ko ang sitwasyon para mapalapit sa inyo. Natigilan si Euro sa sinabi ni Tala. Ang sinseridad sa mga mata nito, ang mga luha, ang panginginig ng boses lahat ay nagsasabing totoo ang sinasabi niya. At na-realize niya kung gaano siya naging unfair dito. Hinayaan niyang lamunin siya ng pagdududa na itinanim ng isang taong alam niyang mapanlinlang. Hindi niya pinakinggan ang puso niya na nagsasabing mapagkakatiwalaan si Tala. Tala, lumapit si Euro sa kanya. Hinawakan niya ang mga balikat nito. I'm sorry. I'm so sorry I doubted you. I should have known better. I should have trusted you. Tumingala si Tala kay Euro, ang mga mata ay puno ng luha. Sir, naniniwala na po kayo sa akin? Tumango si Euro. Hinawakan niya ang pisngi ni Tala at pinunasan ang mga luha nito gamit ang hinlalaki. Ang lambot ng balat nito. Ang mga mata nitong nangungusap. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng pagdududa niya. Ang natira na lang ay ang nararamdaman niya para dito isang damdamin na mas malakas pa sa anumang intriga o hadlang. Yes, Tala, I believe you, mahinang sabi ni Euro. And I was a fool for letting Lara get into my head. Tinitigan niya si Tala sa mata. You mean more to me than you know. Natigilan si Tala sa huling sinabi ni Euro. Mahalaga po ako sa inyo? Tumango si Euro. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya kay Tala. Nakita niya ang pagtataka at pag-asa sa mga mata nito. Hindi ito umiwas. Pumikit ito ng bahagya. At hinalikan siya ni Euro. Isang halik na puno ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad, ng pagtatapat ng damdamin. Isang halik na matagal na nilang pinipigilan. Tumugon si Tala sa halik. Sa wakas, nailabas niya ang lahat ng nararamdaman niya, ang sakit, ang pag-asa, ang pagmamahal na hindi niya inaasahang mamumuo para sa kanyang amo. Sa mga sandaling iyon, nawala ang agwat sa kanilang estado, ang mga hadlang, ang mga pagdududa. Ang naroon lang ay silang dalawa, at ang pag-ibig na hindi na nila kayang itago pa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hinihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa, ang mga puso ay kumakabog ng sabay. Tala, sabi ni Euro, hinawakan ang mga kamay ni Tala. I know this is complicated. Our situation, it's not easy. But my feelings for you, they are real. Naiyak na naman si Tala, pero ngayon ay dahil sa saya. Ako rin po, Sir Euro. Matagal ko na pong nararamdaman ito. Pero natatakot po ako. Don't be afraid anymore, Tala, sabi ni Euro. We'll face this together. Whatever Lara plans next, whatever society says, we'll face it together. As long as we trust each other. Tumango si Tala, ngumiti sa gitna ng mga luha. Opo.
Magtitiwala po ako sa inyo. And I will always trust you, sabi ni Yuro, hinayla si Tala papalapit at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman ni Tala ang init at seguridad sa mga bisig ni Yuro. Sa wakas, pakiramdam niya ay natagpuan niya ang kanyang tahanan. Ang pagtatapat na iyon ay naghilom sa mga sugat na dulot ng pagdududa. Ang tiwala ay muling nabuo, mas matibay pa kaysa dati. Alam nilang hindi pa tapos ang laban, lalo na't nariyan pa si Lara. Pero ngayon, handa na silang harapin ang anumang pagsubok dahil alam nilang magkasama sila. Ang pag-ibig na minsan nilang itinago at pinagdudahan ay handa na nilang ipaglaban. Pagkatapos ng pagtatapat sa study room, nagkaroon ng bagong liwanag sa pagitan ni Yuro at Tala. Ang dating namumuong tensyon ay napalitan ng hindi maipaliwanag na saya at kilig. Bagamat napagkasundoan nilang manatiling diskreto muna ang kanilang relasyon, lalo na sa loob ng mansyon, hindi nila mapigil ang magpakita ng maliliit na senyales ng kanilang pagmamahalan. Ang mga dating simpleng pagbati ay may kasama ng makahulugang tingin. Ang mga dating maikling pag-uusap ay humahaba na, puno ng mga nakaw ng ngiti at pasimpleng paghawak ng kamay kapag walang nakatingin. Si Yuro, na dati laging seryoso at mailap, ay mas madalas nang nakangiti, lalo na kapag si Tala ang nasa paligid. Ang lamig sa mga mata niya ay napalitan ng init at lamang kapag tumitingin kay Tala. Si Tala naman, hindi na kasing ilang ng dati. May kumpiyansa na siya ngayon sa sarili, hindi lang dahil sa pagmamahal ni Yuro, kundi dahil alam niyang may halaga siya. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng pag-asa at pagmamahal. Kahit simple pa rin ang kanyang kasuotan at nananatili siyang kasambahay sa mata ng iba, pakiramdam niya ay isa siyang prinsesa sa piling ni Yuro. Napapansin ni naman ng Celia, Nene, at Bebang ang pagbabago. Hindi man sila direktang nagtatanong, alam nila sa kanilang mga puso na may espesyal nang namamagitan sa dalawa. Si Manang Celia ay masaya para sa kanila, lalo na kay Yuro na ngayon lang niya ulit nakitang tunay na masaya. Sina Nene at Bebang naman ay kinikilig at palihim na sumusuporta kay Tala. Hoy, girl, lumang ka ngayon puna ni Bebang kay Tala isang umaga habang nagkakape sila. Oo nga, iba ang ngiti mo eh. May inspirasyon, tukso ni Nene. Namula si Tala, kayo talaga. Wala no, pagtanggi niya, pero hindi may tago ang ngiti sa labi. Sa kabila ng sikretong relasyon, gumagawa ng paraan sina Yuro at Tala para magkaroon ng oras para sa isa't isa. Minsan, kapag tapos na ang trabaho ni Tala sa gabi at nagpapahinga na ang ibang kasambahay, pupunta si Yuro sa hardin kung saan naghihintay si Tala. Mag-uusap sila doon sa ilalim ng mga bituin, magkahawak kamay, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang araw, sa kanilang mga pangarap, at sa kanilang nararamdaman. Alam mo, Tala, sabi ni Yuro isang gabi habang nakaupo sila sa bench, nakasandal ang ulo ni Tala sa balikat niya. Simula nang dumating ka sa buhay ko, parang nagkaroon ulit ng kulay ang mundo ko. Dati, puro trabaho lang, puro stress. Pero ngayon, tiningnan niya si Tala. Ngayon, may dahilan na akong umuwi. Napangiti si Tala. Ako rin po, Sir Yuro. Akala ko dati, puro hirap lang ang mararanasan ko dito sa Maynila. Pero dahil po sa inyo, naramdaman ko pong pwedeng maging masaya kahit mahirap ang buhay. Don't call me Sir Yuro anymore, Tala. Especially when we're alone, sabi ni Yuro, hinawakan ng baba ni Tala at hinarap sa kanya. Just Yuro. Yuro, ulit ni Tala, medyo nahihiya pa. Napangiti si Yuro. That sounds better, sabi ni Yuro, at hinalikan niya si Tala ng marahan sa labi. Isang halik na puno ng lamang at pangako. May mga pagkakataon din na isinasama ni Yuro si Tala sa mga lihim na lakad. Kapag day off ni Tala, sasanduan siya ni Yuro sa labas ng village sakay ng ibang sasakyan, hindi ang karaniwan niyang ginagamit, para hindi sila mahalata. Pupunta sila sa mga lugar na hindi gaanong matao, isang tahimik na park, isang maliit na art gallery, o isang simpleng kainan na nagbebenta ng masarap na goto o mami. Sa mga lakad nilang iyon, nakikilala nila ang isa't isa ng mas malalim.
Nalaman ni Yuro na paborito ni Tala ang sinigang na hipon, na mahilig itong kumanta kahit medyo sintanada, at na ang pinakamalaking pangarap nito ay makitang gumaling ang kanyang ina at makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid. Nalaman naman ni Tala na si Yuro, sa kabila ng pagiging seryoso, ay may pagka-sentimental pala. Mahilig ito sa mga lumang pelikulang Pilipino at paborito nitong pagkain ng simpleng pritong isda na may sukang sawsawan. Nalaman din niya ang dahilan ng dating lamig nito ang pait na dulot ng pagtataksil ni Lara at ang pressure mula sa kanyang pamilya na laging mataas ang expectation sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana. My parents always wanted me to be perfect, kwento ni Yuro isang beses habang kumakain sila ng fishball sa tabi ng kalsada, first time ni Yuro kumain noon, at nagustuhan naman niya. Perfect son, perfect student, perfect CEO. They even wanted me to marry Lara because her family is also prominent. I felt trapped. That's why I poured all my energy into work. It was my only escape. Naunawaan ni Tala ang pinagdaanan ni Yuro. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi mo kailangang maging perpekto, Yuro. Ang mahalaga, totoo ka sa sarili mo. At sa akin, ikaw ang pinakamagaling na CEO, at pinakagwapong fishball eater, biro ni Tala, na ikinatawa ni Yuro. Ang mga sandaling iyon ng pagiging simple at totoo ang mas lalong nagpatibay ng kanilang pagmamahalan. Nakikita nila ang tunay na pagkatao ng isa't isa, malayo sa mga maskara na isinusuot nila sa kani-kanilang mundo. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, hindi nila maiwasang isipin ang hinaharap. Paano nila sasabihin sa mga tao ang tungkol sa kanila? Paano tatanggapin ng pamilya ni Yuro ang isang katulong bilang kasintahan niya? Paano nila haharapin ang posibleng panghuhusga ng lipunan? Natatakot ako minsan, Yuro, pag-amin ni Tala isang gabi. Paano kung hindi tayo tanggapin ng mga tao? Paano kung masira lang ang pangalan mo dahil sa akin? Hinawakan ni Yuro ang mga kamay ni Tala. Tala, listen to me. What other people think doesn't matter. What matters is us, what we feel for each other. Yes, it won't be easy. There will be challenges, but I am willing to fight for you. Are you willing to fight with me? Tumingin si Tala sa mga mata ni Yuro, nakita niya ang determinasyon at pagmamahal doon. Nawala ang kanyang takot, tumango siya. Oh, Yuro, lalaban ako, lalaban tayo. Sa kabilang banda, si Lara ay hindi pa rin tumitigil. Nang malaman niyang hindi umepekto ang kanyang mga intriga at mas lalo pang naging malapit sina Yuro at Tala, mas lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Hindi siya makapapayag na maaga ng isang hamak na katulong ang lalaking inaakala niyang sa kanya lang nararapat. Kailangan niyang gumawa ng mas matinding hakbang. Isang hakbang na siguradong sisira kay Tala at maghihiwalay dito kay Yuro permanently. Nagsimula siyang mag-imbestiga ulit, naghahanap ng kahit anong butas o kahinaan na pwede niyang gamitin laban kay Tala. At hindi nagtagal, may natuklasan siya. Isang sikreto mula sa nakaraan ni Tala na pilit nitong itinatago. Isang sikreto na kapag nabunyag ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng tiwala ni Yuro at ng pagtalikod nito kay Tala. Perfect, ngisi ni Lara sa sarili habang hawak ang impormasyong nakuha niya. This will be the final blow. Let's see if your precious Yuro will still want you after this, Tala. Ang pusong nag-aalab ni na Yuro at Tala ay patuloy na lumalaban para sa kanilang pag-ibig. Ngunit hindi nila alam, may paparating na unos. Isang huling pagsubok na susukat sa tibay ng kanilang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Handa ba sila sa rebelasyong ilalantad ni Lara? O ito na ba ang magiging katapusan ng kanilang naunsyaming pag-iibigan? Kabanata 9, ang huling pagsubok naging kampante sina Yuro at Tala sa mga sumunod na linggo. Akala nila, tumigil na si Lara sa panggugulo dahil hindi na ito nagpaparamdam o nagpapadala ng mga mensahe. Mas lalo silang naging malapit, mas lalong naging matatag ang kanilang relasyon, kahit patago pa rin. Nagpaplano na nga si Yuro kung paano at kailan niya formal na ipakikilala si Tala sa kanyang pamilya, kahit alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit ang katahimikan ay isa lamang paghahanda para sa mas malakas na bagyo. Si Lara ay naghihintay lamang ng tamang tiyempo para isagawa ang kanyang huling, desperadong plano.
At ang tiyempo ay dumating sa anyo ng isang malaking charity ball na inorganisa ng pamilya ni Euro. Ito ay isang taunang event kung saan nagtitipon ng mga mayayaman at maimpluwensyang tao sa lipunan. Obligado si Euro na dumalo, at inaasahan na darating din si Lara dahil ang pamilya nito ay isa sa mga major sponsors. Gabi ng charity ball. Ang mansyon ay abala sa paghahanda. Si Euro ay bihis na bihis sa kanyang mamahaling tuxedo, gwapo at elegante. Si Tala naman, kasama ang ibang kasambahay, ay abala sa pag-aasikaso sa mga huling detalye bago umalis si Euro. Habang pinupunasan ni Tala ang sapatos ni Euro, hindi niya maiwasang mapangiti. Kahit simple lang ang ginagawa niya, masaya siya na napagsisilbihan ang lalaking mahal niya. "You look stunning, Euro," sabi ni Tala, tumingala dito. Ngumiti si Euro at hinawakan ang pisngi ni Tala. "I wish you could come with me." "Okay lang po," sagot ni Tala. "Alam ko namang hindi pa pwede. Mag-enjoy na lang po kayo doon." "I'll be thinking of you," sabi ni Euro, at mabilis na hinalikan si Tala sa noo bago umalis. Sa venue ng ball, isang Grand Hotel Ballroom, naroon na ang lahat ng importanteng tao. Naroon din si Lara, suot ang isang napakagandang pulang gown, agaw pansin sa lahat. Ngumingiti siya at nakikipag-mingle, pero ang mga mata niya ay laging naghahanap kay Euro. Nang dumating si Euro, agad niya itong sinalubong. "Euro, darling, you came," sabi ni Lara, kumapit sa braso ni Euro na para bang sila pa rin. Inalis ni Euro ang kamay ni Lara. "Lara, please maintain some distance." "Oh, come on, Euro. Everyone's looking. Let's not make a scene," bulong ni Lara, pero hindi binitawan ang braso ni Euro. "Let's just pretend for tonight, okay? For our families." Naiinis si Euro, pero ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Hinayaan na lang niya si Lara, pero nanatili siyang malamig dito. Habang nagpapatuloy ang party, palihim na isinagawa ni Lara ang kanyang plano. May kinausap siyang isang waiter, inabutan ng pera, at may ibinulong na instruksyon. Maya-maya, lumapit ang waiter kay Euro. "Sir Euro, may emergency call po para sa inyo sa labas. Tungkol daw po sa isa sa mga kasambahay nyo, si Tala." Nagulat at kinabahan si Euro. "Si Tala? Anong nangyari?" "Hindi po sinabi, sir. Kailangan daw po kayong makausap agad." Agad na lumabas si Euro ng ballroom, sinundan siya ng tingin ni Lara na may ngisi sa labi. Pagdating ni Euro sa lobby, wala namang telepono o taong naghihintay sa kanya. Nagtaka siya. Bumalik siya sa ballroom, pero hinarang siya ng isa sa mga organizer. "Mr. Del Castillo, the program is about to start. Your mother is looking for you. You need to be seated at the presidential table." Walang nagawa si Euro kundi sumunod, kahit nag-aalala pa rin siya para kay Tala. Iniisip niya na baka false alarm lang ang tawag. Samantala, sa mansyon, si Tala ay nag-aalala rin. Tumawag ang kapatid niya mula sa probinsya. Medyo bumalik daw ang hirap sa paghinga ng kanilang ina. Hindi naman daw kasing lala ng dati, pero kailangan daw ng dagdag na gamot. Nag-aalala si Tala. Gusto niyang umuwi, pero hindi pwede dahil sa trabaho. Naisip niyang tawagan si Euro, pero alam niyang nasa importanteng event ito. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto nila. Pagbukas niya, isang lalaking hindi niya kilala ang naroon, mukhang delivery man. "Miss Tala," tanong ng lalaki. "Ako nga po, may nagpapabigay po nito sa inyo," sabi ng lalaki, iniabot ang isang maliit na kahon. "Pinapasabi po, galing daw po kay Sir Euro. Gamot daw po para sa nanay niyo." Nagulat si Tala. Galing kay Euro. Paano nito nalaman ang tungkol sa nanay niya? At paano ito nakapagpadala ng gamot gayong nasa party ito? Pero naisip niya, baka inutusan nito ang isa sa mga tauhan. Kinuha niya ang kahon. "Salamat po. Pinapasabi rin po pala ni Sir, kung pwede daw po kayong pumunta sa may likod ng garden ngayon. May importante daw po siyang sasabihin." Nagtaka si Tala. Bakit sa likod ng garden? At bakit ngayon? Pero dahil sinabing galing kay Euro, sumunod siya. Dala ang kahon, pumunta siya sa likod ng garden, isang medyo madilim at tagong bahagi ng mansyon. Pagdating niya doon, walang tao. Naghintay siya.
Maya-maya, may narinig siyang kaluskos. Paglingon niya, hindi si Euro ang nakita niya, kundi si Lara. May hawak itong cellphone, nakatutok sa kanya, kumukuha ng video. Lara, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Tala. Nasaan si Sir Euro? Si Euro, tumawa si Lara. Nasa party siya, nagpapakasaya. Ako ang nagpatawag sa'yo dito. At ako rin ang nagpadala niyan. Tinuro ni Lara ang kahon na hawak ni Tala. Buksan mo. Kinakabahang binuksan ni Tala ang kahon. Hindi gamot ang laman nito, kundi isang makapal na sobreng puno ng pera. Mas malaki pa sa perang natanggap niya noon. Ano to? Tanong ni Tala. Bayad, sagot ni Lara, habang patuloy na kumukuha ng video. Bayad para sa'yo. Para lumayo ka na kay Euro. Para umalis ka na sa mansyong ito at huwag nang magpakita pa. Hindi ko tatanggapin yan, sabi ni Tala, akmang ibabalik ang kahon. Oh, really? Mapang-asar na sabi ni Lara. Kahit na kailangan ng nanay mo? Nabalitaan ko, lumalala na naman daw ang sakit niya. This money can help her. More than what Euro can ever give you. Natigilan si Tala. Paano nalaman ni Lara ang tungkol sa nanay niya? At ang pera, malaking tulong nga ito. Pero, hindi, mariing sabi ni Tala, tinitigan si Lara. Hindi ko ipagpapalit si Euro sa pera. Mahal ko siya. Mahal, tumawa ng malakas si Lara. Don't make me laugh. You think he really loves you. Maid, wake up, Tala. He's just playing with you. Once he gets tired of you, he will dump you. Guys like Euro always end up with women like me, rich, beautiful, from the same social class. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka, sigaw ni Tala. Am I? Lumapit si Lara kay Tala, ipinakita ang cellphone nito. May pinanood itong video kuha kanina sa party, si Euro at si Lara, magkadikit, mukhang nagtatawanan, kahit pilit lang ang ngiti ni Euro. Look, he looks happy with me, doesn't he? While you're here, worrying about your sick mother. Nasaktan si Tala sa nakita, kahit alam niyang maaaring edited lang ito o kinuha sa anggulong mukhang sweet sila. Pero ang mga salita ni Lara, tumatagos sa puso niya. Paano kung totoo ang sinasabi nito? Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Tala, pinipigilan ang luha. Fine. Don't believe me, sabi ni Lara. But let's see if Euro will still believe you after he sees this. Itinuro niya ang cellphone na kumukuha pa rin ng video. A video of you, accepting money, supposedly from him, meeting someone secretly in the garden. Looks suspicious, doesn't it? Especially after what I told him before. Naintindihan ni Tala ang plano ni Lara. Gusto siyang palabase ang mukhang pera at manloloko. Gusto siyang i-frame up. Wala kang mapapala dito, Lara. Alam ni Euro ang totoo. We'll see about that, ngisi ni Lara. Now, if you're smart, you'll take the money, live quietly, and disappear. Or, you can stay, and I will show this video to Euro, to his family, maybe even leak it online. Imagine the scandal. CEO's maid caught in a secret affair and accepting bribes. Your life will be ruined. Your family's name will be dragged through the mud. Natakot si Tala, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Euro at sa pamilya niya. Ayaw niyang madamay sila sa gulo. Ano bang gusto mo? Tanong ni Tala, desperado na. Simple. Leave Euro. Leave this house. Tonight, sabi ni Lara. Take the money. Go back to your province. Forget you ever met him. Napaluha si Tala. Ang sakit. Ipagtatabuyan siya palayo sa lalaking mahal niya. Pero kung ito lang ang paraan para maprotektahan si Euro at ang pamilya niya mula sa kahihiyan. Paano ko malalaman na tutuperin mo ang usapan? Na hindi mo ipapakita ang video? Tanong ni Tala. You have my word, sabi ni Lara. Pero alam ni Tala na hindi mapagkakatiwalaan ang salita nito. Habang nag-iisip si Tala ng gagawin, biglang may dumating. Si Euro. Kasama si Manang Celia. Napatigil si Lara, gulat na makita si Euro. Hindi niya inaasahan na darating ito. Euro, what are you doing here? Tanong ni Lara, pilit na itinatago ang cellphone. Si Euro ay hindi sumagot kay Lara.
Ang mga mata niya ay nakatuon kay Tala, na umiiyak at hawak ang kahon ng pera. Nakita niya ang eksena. Nakita niya ang pera. Ang mga dating pagdududa ay bumalik, mas matindi pa. Tala, what is this? What's going on? Tanong ni Euro. Ang boses ay malamig at nasasaktan. Euro, it's not what you think, sabi ni Tala, lumapit kay Euro. Oh, really? Sabat ni Lara, lumapit din. I caught her, Euro. Meeting someone secretly. And look, kinuha niya ang kahon mula kay Tala at ipinakita kay Euro. Accepting money. Just like I told you. She's been playing you all along. She's just after your money. Tumingin si Euro mula kay Lara patungo kay Tala, na umiiling-iling, patuloy ang pag-agos ng luha. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang ebidensya ay naroon. Pero ang puso niya ay nagsasabing hindi magagawa ni Tala iyon. Sir Euro, pakinggan niyo po ako, pagmamakaawa ni Tala. Frame up lang po ito ni Lara. Siya ang nagpadala ng pera. Siya ang nagpatawag sa akin dito. May video po siya. Video. What video? Tanong ni Euro, tumingin kay Lara. Wala. She's lying, tanggi ni Lara, itinatago ang cellphone sa likod. Pero si Manang Celia, na tahimik lang na nakamasid, ay nagsalita. Sir Euro, totoo po ang sinasabi ni Tala. Narinig ko po ang usapan nila kanina bago ko kayo tinawagan para pumunta dito. Nagulat si Lara. Manang, how dare you interfere? Nakita ko rin po ang pag-abot ng pera ng waiter kanina kay Ma'am Lara, dagdag ni Manang Celia. At alam ko pong siya rin ang nag-utos sa guard na papasukin yung peking delivery man kanina. Tumingin si Euro kay Manang Celia, tapos kay Lara, na namumutla na. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata nito. At nakita niya ang katotohanan. Give me the phone, Lara, mariing sabi ni Euro. No, sinubukang agawin ni Euro ang cellphone, pero itinulak siya ni Lara at tumakbo. Hinabol siya ni Euro. Nagkahabulan sila sa madilim na hardin. Nadapa si Lara, at nabitawan niya ang cellphone. Mabilis itong kinuha ni Euro. Nakita niya ang video. Ang pagdating ni Tala. Ang pag-uusap nila ni Lara. Ang pag-aalok ng pera. Ang pagbabanta. Malinaw ang lahat. Si Lara ang nagsisinungaling. Si Lara ang naninira. Humarap si Euro kay Lara, na ngayon ay umiiyak na rin, pero dahil sa galit at pagkatalo. All this time, it was you, sabi ni Euro, ang boses ay puno ng galit at pagkadismaya. You tried to ruin an innocent person just because you couldn't accept that I don't love you anymore. She doesn't deserve you, Euro, sigaw ni Lara. She's just a maid. She is more of a person than you will ever be, malamig na sabi ni Euro. Get out of my house. And never show your face to me or Tala ever again. Or I swear, I will make sure you regret it. Kinuha ni Euro ang cellphone ni Lara at binura ang video. Pagkatapos ay ibinato niya ito pabalik kay Lara. Live. Now. Tumayo si Lara, puno ng galit at kahihiyan. Tiningnan niya si Tala ng masama. This isn't over, pagbabanta niya bago tuluyang umalis, talunan. Nang makaalis si Lara, lumapit si Euro kay Tala, na nakaupo na sa damuhan, umiiyak pa rin. Lumuhad si Euro sa harap niya. Tala, mahinang sabi niya, hinawakan ng mga kamay nito. I'm sorry. I'm sorry I almost doubted you again. Tumingala si Tala kay Euro. Naniwala po kayo sa akin? Yes, sabi ni Euro. My heart told me to trust you. And I'm glad I listened. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. It's over, Tala. She can't hurt us anymore. Niyakap din ni Tala si Euro pabalik, umiiyak pa rin, pero ngayon ay dahil sa ginhawa at pasasalamat. Nalampasan nila ang huling pagsubok. Ang pag-ibig at tiwala nila ang nagtagumpay. Tumayo sila, magkahawak kamay. Ngumiti si Manang Celia sa kanila. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na kaligayahan para sa dalawa. Ang pag-ibig na sinubak ng mga hadlang, pagdududa, at paninira ay napatunayang matatag. Handa na silang harapin ang bukas, nang magkasama, nang walang takot. Pagkatapos ng komprontasyon sa hardin, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mansyon ng mga Del Castillo.
Nawala na ang anino ni Lara at ang tensyon na dala nito. Ang namaya niya ay kapayapaan at isang bagong pag-asa. Kinabukasan, ipinatawag ni Euro ang lahat ng kasambahay, kasama si Tala. Nasa tabi niya si Manang Celia. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka sa mga nangyari kagabi, at sa mga nagdaang linggo, simula ni Euro, ang boses ay kalmado pero may otoridad. May mga pagsubok kaming pinagdaanan ni Tala, mga pagsubok na sinubak ang aming tiwala sa isa't isa. Tumingin siya kay Tala na nakatayo sa tabi ng ibang kasambahay, at ngumiti. Pero nalampasan namin yon. At ngayon, gusto kong malaman ninyo ang totoo. Huminga ulit siya ng malalim. Si Tala ay hindi lang basta kasambahay dito. Mahal ko siya. At kami na. Nagkaroon ng bulungan sa mga kasambahay. May mga nagulat, may mga kinilig, may mga hindi makapaniwala. Si Tala ay namula, pero ngumiti rin. Hinawakan ni Euro ang kamay niya at iniharap sa lahat. Alam kong hindi ito pangkaraniwan, pagpapatuloy ni Euro. Alam kong marami ang maaaring humusga. Pero ang pagmamahal namin ay totoo. At hihilingin ko ang inyong respeto at pangunawa. Tumingin siya sa bawat isa. Simula ngayon, si Tala ay hindi na lang katulong sa pamamahay na ito. Siya ay parte na ng buhay ko. At umaasa ako na tratuhin ninyo siya ng may respeto at pagmamahal, tulad ng pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Natahimik ang lahat. Maya-maya, unang nagsalita si Manang Celia. Sir Euro, Tala, masaya po ako para sa inyo. Ngumiti ito ng totoo. Matagal ko na pong nakikita ang lungkot sa mga mata niyo, sir. At si Tala ang nagbigay ng liwanag dyan. Suportado ko po kayo. Sumunod na nagsalita sina Nene at Bebang. Kami rin po, sir. Congrats po, Tala, sabi nila, halatang kinikilig. Isa-isa, nagpahayag ng suporta ang ibang kasambahay. Gaman ang loob ni na Euro at Tala. Ito ang unang hakbang ang pagtanggap ng mga taong nakapaligid sa kanila sa mansyon. Pagkatapos ng announcement, nag-usap sina Euro at Tala. Ano na ang susunod nating gagawin, Euro? Tanong ni Tala. Ang susunod na hakbang ay ang pamilya ko, sagot ni Euro, medyo seryoso ang mukha. Hindi ito magiging madali, Tala. Kilala ko ang mga magulang ko. May mga expectation sila, pero handa akong ipaglaban ka sa kanila. Handa rin po akong harapin sila, Euro. Kasama ka, sabi ni Tala, hinawakan ng kamay ni Euro. At dumating nga ang araw na iyon. Inimbitahan ni Euro ang kanyang mga magulang para sa isang pribadong hapunan sa mansyon. Kinakabahan si Tala, pero pinatatag niya ang kanyang loob. Suot ang isang simpleng best-id ang pinahiram ni Manang Celia, humarap siya sa mga magulang ni Euro. Ang mga Del Castillo sina Don Ricardo at Doña Margarita ay mga taong sanay sa yaman at kapangyarihan. Matapobre ang tingin nila noong una kay Tala, lalo na nang malaman nilang isa itong kasambahay. Euro, what is the meaning of this? Malamig na tanong ni Doña Margarita, tinitingnan si Tala na para bang isa itong dumi. Is this some kind of joke? Mom, Dad, sabi ni Euro, tumayo sa tabi ni Tala at hinawakan ito sa kamay. This is Tala, the woman I love, and we are together. Nagulat at nagalit ang mga magulang ni Euro. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Sinabi nila ang lahat ng masasakit na salita na hindi nababagay si Tala kay Euro, nakahihiyan ito sa pamilya, nasisirain lang ni Tala ang kinabukasan ni Euro. Pero nanatiling matatag si Euro. Ipinagtanggol niya si Tala. Sinabi niya kung gaano ito kabuting tao, kung gaano katalino, at kung gaano siya nito napapasaya. Sinabi rin niya na handa siyang talikuran ng lahat para kay Tala. Si Tala naman, kahit nasasaktan sa mga naririnig, ay hindi nagpatinag. Nagsalita siya ng mahinahon pero may dignidad. Don Ricardo, Doña Margarita, sabi ni Tala. Alam ko pong mahirap para sa inyo na tanggapin ako. Alam ko pong malayo ang agwat ng ating estado sa buhay. Pero hindi po hadlang ang kahirapan para magmahal ng totoo. Mahal ko po si Euro, hindi dahil sa pera o pangalan niya, kundi dahil sa kung sino siya. At pinapangako ko po, aalagaan ko siya at susuportahan sa lahat ng bagay. Natigilan ang mag-asawang Del Castillo sa sinabi ni Tala. Nakita nila ang sinseridad sa mga mata nito,
ang tapang, at ang pagmamahal nito para sa kanilang anak. Nakita rin nila ang determinasyon sa mga mata ni Yuro. Hindi man sila agad sumang-ayon, bahagyang lamambat ang kanilang puso. Sinabi nilang pag-iisipan nila ito, basta't patunayan ni na Yuro at Tala na seryoso sila at hindi ito magiging sagabal sa mga responsibilidad ni Yuro sa kumpanya. Ito ay isang maliit na tagumpay, pero malaking hakbang na para kina Yuro at Tala. Alam nilang mahaba pa ang proseso para silang matanggap, pero ang mahalaga ay hindi sila sumuko. Lumipas ang panahon. Nagpatuloy sina Yuro at Tala sa kanilang relasyon. Si Tala ay hindi na nagtatrabaho bilang kasambahay. Pinag-aral siya ulit ni Yuro. Bumalik siya sa kolehiyo para tapusin ang kanyang kursong English Literature, habang tumutulong pa rin sa ilang mga bagay sa mansyon, pero ngayon ay bilang kasintahan na ng amo, hindi na utusan. Naging mas masaya at mas maaliwalas ang buhay sa mansyon. Si Yuro ay hindi na ang dating malamig at masungit na CEO. Mas madalas na siyang umingiti, mas nakikihalubilo sa mga tao, at mas inspirado sa trabaho. Si Tala naman ay namumukadkad. Hindi lang sa pag-aaral, kundi bilang isang babae. Nananatili siyang mapagkumbaba at mabait, pero may dagdag ng kumpiyansa at ganda. Dinala ni Yuro si Tala sa probinsya para makilala ang pamilya nito. Tuwang-tuwa ang nanay at mga kapatid ni Tala na makita siyang masaya at maayos ang kalagayan. Lalo silang natuwa nang makilala nila si Yuro, na sa kabila ng yaman ay nagpakita ng respeto at kabaitan sa kanila. Nagdala pa ito ng mga pasalubong at nangakong tutulong sa pagpapagamot ng nanay ni Tala at sa pag-aaral ng mga kapatid nito. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng mga pagsubok, magkasama sina Yuro at Tala sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw. Magkahawak kamay sila, tahimik na ninanamnam ang kapayapaan at kaligayahan. Naaalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Yuro, nakangiti. Takot ka sa akin noon. Natawa si Tala. Oo naman. Akala ko kakainin mo ako ng buhay. Ang sanggit mo kaya. Well, you changed me, Tala, sabi ni Yuro, tinitigan si Tala sa mata. You melted the ice around my heart. You taught me how to love again, how to trust, how to be happy with the simple things. Ikaw din naman, Yuro, sagot ni Tala. Binigyan mo ako ng pag-asa. Ipinakita mo sa akin na posibleng matupad ang mga pangarap, kahit gaano kahirap. At minahal mo ako kahit isa lang akong. Pinutol ni Yuro ang sasabihin ni Tala sa isang halik. You are not just anything, Tala. You are everything to me. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ni Manang Celia, Nene, at Bebang. Nakangiti silang lahat. Hay, parang teleserye lang, ano, sabi ni Bebang. Oo nga, pero happy ending, sagot ni Nene. Sabi ko naman sa inyo, may magic yang si Tala sabi ni Manang Celia, may luha ng saya sa kanyang mga mata. Hindi man perpekto ang kanilang simula, at dumaan man sila sa maraming pagsubok, napatunayan ni na Yuro at Tala na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang hadlang maging ito man ay estado sa buhay, mapanirang tao, o pagdududa. Ang pag-ibig na nagsimula sa pagitan ng isang malamig na amo at isang simpleng kasambahay na marunong mag-Ingles ay namukadkad at nagtagumpay. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar at tao, at na ang pinakamahalagang wika sa lahat ay hindi Ingles o Tagalog, kundi ang wika ng puso. Sa huli, hindi mahalaga kung sino ka o ano ang mayroon ka, ang mahalaga ay ang kakayahan mong magmahal ng totoo at ipaglaban ang pag-ibig na iyon. Sina Yuro at Tala, sa kabila ng lahat, ay natagpuan ang kanilang happily ever after, hindi man perpekto ayon sa pamantayan ng mundo, ngunit perpekto para sa kanilang dalawa. Ang pag-ibig nila ang nagwagi,